Si Blade ang pinakamalakas na bayani na mahimalang nakaligtas matapos talunin ang hari ng demonyo. Gayunpaman, nang mabigyan siya ng pangalawang pagkakataon sa buhay, itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan at nag-enroll sa Hero Academy para mapalakpak niya ang lahat gamit ang kanyang malaking itim na espada. Nagsimula ang kwento sa unang araw ng pasukan, nang magsimulang tumakbo si Blade habang ipinakikilala ang kanyang sarili sa mga piling estudyante para makipagkaibigan. Bigla na lang dumating ang nangungunang estudyante na nagngangalang Ernest at sinira ang mood sa pamamagitan ng pag-iingay tungkol sa pagsunod sa mga patakaran. Nang subukang makipagkaibigan din si Blade sa kanya, mariin niyang tinanong kung sino ito dahil hindi pa niya ito nakikita noon. May ilang estudyante na nagsabing transfer student si Blade kaya inakala niyang nandaya ito para makapasok dahil ang pangangatawan nito ay parang kaliwang sako ni Gojo. Pagkatapos noon, dinala niya ito sa opisina ng punong guro, ngunit natarante siya nang makita niyang ang bagong punong guro ay si Haring Hill. Nang magsimulang mag-fangirl si Ernest sa kanya, sinabihan siya ng hari na umalis ng silid dahil gusto nitong makausap si Blade ng pribado na ikinainggit ni Ernest. Pagkaalis niya, tinanong ni Blade si Hill kung bakit siya narito, at sinabihan siya ni Hill na mabawi ang kanyang kapangyarihan bilang isang bayani. Tumanggi si Blade dahil gusto niyang mamuhay ng ordinaryong buhay, at idinagdag na hindi na kailangan ng mga bayani dahil natalo na niya ang Panginoong Demonyo. Ngunit iginiit pa rin ni Hill na kunin niya ang kanyang pwesto bilang dakilang bayani. Nang hapong iyon, tumungo si Blade sa training grounds, kung saan nakita siya ni Ernest at tinanong kung ano ang ginagawa niya roon. Nang sumagot si Blade na kwalipikado siya para sa klaseng ito, ikinatuwa ni Ernest dahil naniniwala siyang hindi siya naaabot ang kwalifikasyon. Gayunpaman, isiniwalat ni Blade na interesado lamang siya sa pakikipagkaibigan at binati ang lahat ng nakikita niya. Lalo lamang nitong pinalala ang mood ni Ernest, ngunit nang malapit na siyang mawalan ng malay, pinakalma siya ni Blade sa pamamagitan ng isang matamis na tapik sa ulo. Namula si Ernest dito at iwinaksi ang kanyang espada papunta kay Blade para hindi isipin ng kanyang mga kasama na katulad siya ng ibang mga babaeng mahilig sa longganisa. Laking gulat niya nang umiwas si Blade sa kanyang atake, ngunit isa pang babae na nagngangalang Safia ang sumulpat at nagambala ang kanilang laban. Habang nakikipagkaibigan si Blade kay Safia, naging mausisa si Ernest at hiniling sa instructor na subukan ang mga kakayahan ni Blade para patunayan na sapat ang kanyang talento para makapasok sa akademyang ito. Kalaunan, susubukan ni Blade ang kanyang lakas gamit ang Enchanted Metal Armor, kaya nakatanggap siya ng isang masamang atake na sumire hindi lamang sa target kundi pati na rin sa mga dingding ng training ground. Nang hamupa ang ambon, dumating si Ernest na punit-punit ang kalahati ng kanyang damit, at tinatanong kung saan gumapang si Blade palabas, ngunit sinabi ni Blade na isa lamang siyang ordinaryong tao. Noong oras ng tanghalian, humingi ng tawad si Ernest kay Blade dahil sa pagiging bastos sa kanya, ngunit binaliwala ito ni Blade at tinawag siyang kaibigan dahil magkasama silang kumakain ng tanghalian. Agad na namula ng husto si Ernest at nauutol na sinabing ayos lang sa kanya ang maging kaibigan, na ikinagulat ng iba dahil napakahigpit niya sa lahat. Nang gabing iyon, gumulong-gulong si Ernest sa kanyang kama, tuwang-tuwa na sa wakas ay may kasintahan na siya dahil takot na makipag-usap sa kanya ang lahat sa klase, ngunit natigilan siya nang magsimulang manginig ang kanyang malaki at itim na espada. Ilang taon na ang nakalilipas. Noong mas bata pa siya, tinawag siya ng espada, at natukso siyang hawakan ito. Nang gawin niya iyon, ang kanyang buhok ay nagbago mula itim patungong pula, at mula noon, sinusubukan siyang hikayatin ng espada na sumuko sa kasamaan nito. Kasalukuyan, nagpupumiglas siya gamit ang espada, ngunit sinabihan niya itong tumahimik dahil hindi siya susuko sa mga hinihingi nito. Kinabukasan, hinamon ni Ernest ang kanyang mga kasama sa isang paligsahan sa sparring at tiniklap ang mga ito na parang sandwich kahapon. Gayunpaman, nang si Blade na ang lumaban, gumamit siya ng mahika gamit ang mga talim ng kanyang espada at siya ay natamba, ngunit nasalo siya ni Blade bago pa man siya bumagsak sa lupa. Maya-maya, nagising si Ernest sa infirmary at piniling umalis, ngunit iginiit ng nurse na kailangan niya ng mas maraming pahinga dahil isang himala na siya ay may malay. Nang maramdaman ang pagtatalo sa pagitan ng dalawa, sinabihan ni Blade ang nurse na pakawalan na si Ernest at nangakong babantayan siya. Gayunpaman, tinanggihan niya ang tulong nito at hiniling kay Blade na ilihim ang kanyang kalagayan. Nang gabing iyon, pumasok si Blade sa isang ligtas na pasilidad upang matuto ng higit pa tungkol sa kanyang espada, kaya kinabukasan ay sinabi niya kay Ernest na ang kanyang espada ay may sariling kapangyarihan at nagbibigay ito sa kanya ng napakalaking kapangyarihan, ngunit wala siyang ganap na kontrol dito. Inamin ito ni Ernest at isiniwalat na pinipigilan niya ang pagnanais na sumuko sa espada, kaya ipinayo ni Blade na kailangan niyang lupigin ang demonyong si Asmodeus na nasa loob nito upang makakuha ng 100% na kontrol.
Sa gabi, naglakas loob si Ernest na hamanin ang demonyo, ngunit natupok siya at sinubukang atakihin si Blade. May kung anong sentido komunang pumasok sa isip niya na nagbigay sa kanya ng lakas upang madaig ang espada. Pagkatapos ng pamamaraan, nahuli siya ni Blade at nginitian siya dahil nagtagumpay siya. Kinabukasan, dumating si Blade para sa pagsasanay at napansin niyang medyo naiiba ang itsura ni Ernest. Sa halip na purihin siya, sinayang ni Blade ang pagkakataon at ikinalungkot ni Ernest dahil binago niya ang kanyang estilo ng buhok para makita niya. Pagkatapos noon, sinabihan niya itong tumulong sa pagbabantay kay Sophie, na nagpapakita na si Sophie ay yung tipo ng taong sumusunod sa anumang utos sa kanya. Idinagdag pa niya na hindi umaarte si Sophie na parang may sarili siyang kagustuhan, at kakaiba para sa kanya na naging kaibigan ni Sophie si Blade noong una silang nagkita. Pumayag si Blade na bantayan si Sophie, ngunit habang ginagawa niya ito, napansin niyang nakikipaglaban lang ito gamit ang kanyang mga kamao. Nang tanungin niya kung bakit, sinabi niya sa kanya na iyon lang ang alam niya, kaya inilabas niya ang kanyang malaking espada, at inalok na sanayin siya kung paano ito gamitin. Habang nagsisimula sila, nabigo si Sophie na matalo ng maayos ang isang enchanted armored dummy, kaya sinabihan siya ni Blade na gamitin ang kanyang espada bilang extension ng kanyang sarili. Pagkalipas ng ilang pagsubok, nasanay na siya, kaya pinuri siya ni Blade dahil sa pagiging mabilis matuto at nagpas siyang tapusin na ang laban. Bago umalis, tinanong ni Sophie kung sapat na ba ang kanyang lakas para harapin si Ernest sa isang patas na laban, kaya ipinaliwanag ni Blade na matatagalan pa bago iyon mangyari. Bigla, inatake ni Sophie si Blade at itinulak ito sa sahig para ipakita kung gaano na siya kalakas, ngunit sa halip na kilalanin ang kanyang lakas, sinabi sa kanya ni Blade na kung patuloy siyang uupo dito ng ganito, mananatili siya sa ospital ng 9 na buwan, kaya nagpasya siyang bumaba sa kanya. Kinabukasan, ipinatawag si Blade sa harap ng hari at tinanong kung nagkaroon na ito ng mga bagong kaibigan, kaya binanggit ni Blade si Sophie. Nang marinig ito, inamin ng hari na malakas si Sophie, ngunit sinabing hindi siya kumpleto dahil orihinal siyang nilayon upang malampasan ang mga kapangyarihan ni Blade. Dahil sa kuryosidad, humingi ng paliwanag si Blade, kaya nagsimulang magsalita ang hari tungkol sa proyektong artipisyal na dakilang bayani. Tila, ang sistema ay itinatag sa saligan na ang ibang bayani ay maaaring isang taong katulad ni Blade na umiiral na, kaya isang grupo ng mga tao ang nagsimulang mag-eksperimento sa isang taong nagngangalang Sophita at gumawa ng mga duplikado nito upang makagawa ng isang sample gamit ang mga kakayahan ng dakilang bayani. Si Sophie ang ika-12 duplikado, na itinuring na isang bagay ng napakatagal hanggang sa dumating ang hari at iligtas siya. Kinabahan si Blade nang malaman niya ito, ngunit medyo kumalma siya nang sabihin sa kanya ng hari na tinapos na niya ang organisasyon sa likod ng mga eksperimento ng mga dakilang bayani. Sa lahat ng sinabi ng hari tungkol kay Sophie, napagtanto ni Blade kung bakit mas gusto niyang sumunod na lang sa utos ng mga tao at sinisisi ang sarili sa kanyang kalagayan dahil dati itong dakilang bayani. Pagkatapos ay nanumpa siyang ibibigay sa kanya ang normal na buhay na hinahanap-hanap niya, ngunit hindi niya lubos na alam kung ano ang itinuturing na normal. Dahil dito, kinonsulte niya ang nurse para sa mga kasagutan, ngunit sa una ay inakala ng nurse na pagod na siya at sinabihan siyang habarin ito para maibahagi niya rito ang diwa ng Pasko. Sinabi sa kanya ni Blade na hindi pa siya handang maging ama at tinanong kung ano ang itinuturing na normal para sa mga lalaking kasing edad niya, kaya sinabi niya sa kanya ang kwento. Agad na tumakbo si Blade at tinanong si David, ang kanyang kaibigan, kung ano ang kwento, at sinabi ng natalo na ang ibig sabihin nito ay pag-ibig. Pagkatapos noon, mabilis na umalis si Blade at nakilala ang dalawang babae, sina Jessica at Claire, at tinanong kung ano ang ginagawa ng mga tao kapag sila ay umiibig, at ikinwento nila sa kanya ang tungkol sa pakikipag-date. Sa huli, dumaan si Blade sa kwarto ni Ernest at tinanong kung ano ang isang date, at nagsimulang kiligin ang bimbo, iniisip na gusto siyang isama ni Ernest sa isang date. Ipinaliwanag niya na ang mga magkasintahan ay lumalabas para magkasama, at kadalasan ay nagtatapos ito sa isang masayang kwento. Dahil sa impormasyong ito, kumari pa ng takbo si Blade, at inabot ng halos 2 segundo bago napagtanto ni Ernest na niloloko lang pala siya. Maya-maya, padabog na pumasok si Blade sa banyo ng babae, hindi pinansin ang maraming artwork na magde-deactivate sa channel na ito. Niyaya niya si Sophie na makipag-date, at pumayag naman ito dahil hindi lahat ng lalaki ay sapat na matino para pumasok sa isang kwarto ng mga walang kwentang babae para yayain ang isang tao na makipag-date. Nang hapong iyon, minanmanan nina Ernest, Jessica, at Claire si Blade para siguraduhing hindi ito gagawa ng kakaibang bagay kay Sophie. Maya-maya, dumating si Sophie para makipagkita kay Blade para sa kanilang date, kaya ipinakita ni Blade sa kanya ang 69 na aktibidad na gusto niyang gawin nila sa kanilang date.
Nang marinig ito, napangiti si Sophie dahil pinaghirapan niya ang pag-aayos ng kanilang date, kaya't nag-handshake siya na parang mag-asawa at umalis, na halos mabaliw kay Ernest. Habang tumatagal, binabantayan ng mga babae ang magkasintahan, at nagtago pa nga sa isang ilog na may matabang patpat sa kanilang mga bibig para makahinga. Pagkatapos noon, dumaan si Blade sa isang love park at nakipag-inuman kay Sophie, ngunit nang masyadong malapit si Sophie sa kanya, natarante siya dahil nagsisimula ng maluto ang kanyang longganisa. Habang sinusubukan niyang pakalmayan ang lahat ng isinumpang enerhiya na tumataas sa kanyang katawan, pinagmasdan ni Ernest mula sa malayo, hinihiling na sana ay mabulunan ito sa yogurt ni Blade. Maya-maya pa, umalis si Blade sa parke kasama si Sophie dahil pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya, ngunit natarante siya dahil mahuhuli na siya sa susunod niyang date. Nang makita ni Sophie ang reaksyon nito, hinawakan niya ang mga kamay nito at sinabihan siyang kumalma, pagkatapos ay iminungkahi niyang gamitin nila ang kanilang mga kapangyarihan para mabilis na makarating sa susunod nilang lokasyon. Matapos tumalon-talon sa buong kaharian na parang mga pulaka, nagpasya sina Blade at Sophie na umupo sa isang fountain para mag-usap ng masinsinan. Noong una, sinabi ni Sophie na nag-enjoy siya ngayon, pero lumingon siya at tinanong si Blade kung bakit niya ginawa ang lahat para mapasaya siya. Sinabi ni Blade na dahil gusto niya maging kaibigan dahil sa lahat ng benepisyo, at dahil dito, nabuksan ni Sophie ang kanyang sikreto. Isiniwalat niya na hindi siya isang ordinaryong tao at nabigyan siya ng artificial na kapangyarihan bilang bayani. Para ay pakitang hindi siya nagbibiro, ginamit niya ang kanyang mga kapangyarihan at binago ang grabidad at maging ang oras mismo, ngunit nawalan siya ng hininga dahil hindi niya mapapanatili ang mga ganitong kakayahan ng higit sa 10 segundo. Matapos makita ito, nagpasya si Blade na ibunyag ang kanyang sikreto ng pagiging dakilang bayani, ngunit idinagdag din niya na nawala na niya ang kanyang mga kakayahan sa kabayanihan at ang revelasyon ay ikinagulat ni Sophie. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Blade sa paglilihim sa kanya, ngunit sinisi niya ang kanyang sarili sa kondisyon ni Sophie at sinimulang tawagin ang mga kapangyarihan sa kabayanihan na isang sumpa. Tila, hindi niya kailanman ginustong maging bayani, at pakiramdam niya ay isang sumpa ang kanyang mga kapangyarihan dahil hindi niya nailigtas ang lahat. Habang naaalala niya ito, nagsimula siyang umiyak, ngunit napansin ito ni Sophie at sinubukan siyang palakasin ang loob. Sinabi niya sa kanya na nakita na niya ang ilan sa mga taong nailigtas niya, at dapat siyang ipagmalaki ang kanyang nagawa dahil gusto nitong maging katulad niya sa hinaharap. Lumiwanag ang kalooban ni Blade matapos itong marinig, at napagdesisyonan niyang hindi na niya hahayaang guluhin pa siya ng kanyang nakaraan bilang dakilang bayani. Kinabukasan, sumama si Blade sa kanyang mga kaibigan para sa almusal at ipinakita ang kanyang matinding gana sa pagkain dahil kumakain siya ng pinakamasarap na pagkain. Habang nasira ang pagkain, tinulungan ni Sophie na linisin ang ilang mumo sa bibig ni Blade, at nainggit si Ernest dahil gusto niya itong linisin gamit ang kanyang dila. Di nagtagal, sumama na kay Blade ang ibang mga estudyante sa mesa niya, at isa sa kanila, si Jessica, ay ipinakita ang kanyang bagong kasuotan para mapansin ni Blade kung gaano kalaki ang pagkakasya ng kanyang flatboard at mga natuyong pitchel ng gatas. Dahil mahilig lang si Blade sa mga milk na kasing laki ng nuclear, wala siyang napansing kakaiba sa kanya, kaya sinabihan siya na ang kanyang mga bagong kaibigan ay natanggap na sa advanced class at maaari na nilang isuot ang kahit anong gusto nila. Nang makita ang kasuotan ni Jessica, medyo nauuhaw si Leonard at sinubukang pilitin si Jessica na magpalipas ng gabi sa kanyang bahay, ngunit hindi siya pinansin tulad ng mga dahilan ni Jake Paul. Pagkatapos ay ikinwento ni Ernest kay Blade ang plano ng hari na magdala ng isang mapanganib na mahiwagang halimaw sa paaralan, ngunit hindi siya sineryoso ni Blade. Bago pa niya mamalayan, nagsimulang manginig ang buong akademya hanggang sa umalis siya upang alamin kung ano ang nangyayari. Tila, si Ku, ang makapangyarihang dragon na ipinatawag ng hari sa akademya, ay nandito na, at galit na galit siya dahil hindi siya kayang hawakan ng mga normal na gwardya ng kastilyo. Dumating si Blade para tumulong at napansin niyang tapos na ang dragon sa kanyang almusal. Gamit ang pagkain bilang pain, hinampis ni Blade ng malakas si Ko at inutusan itong umupo. Pagkatapos ay pinakain niya ito ng kanyang pagkain at lahat ay nanood ng may labis na gulat. Nang makita ni Blade ang kanilang mga gulat na mukha, sinubukan niyang ipaliwanag na hindi naman malaking bagay ang pagsampal sa isang dragon at hindi niya napansin ng magbagong anyo si Ko bilang isang cute na babae. Nabigla siya nang malaman niya, ngunit ang pinaka-nakakabahala sa kanya ay ang katotohanang tinatawag siya nitong daddy, sa gabi. Ginampanan niya ang mga tungkulin bilang stepdaddy at pinaliguan ito ng maligamgam na tubig, ngunit dumating si Ernest pagkaraan ng ilang sandali upang sabihin kay Blade ang kanyang nalaman tungkol sa uri ni Ko.
Base sa impormasyong nakuha niya, ang mga mahiwagang halimaw tulad ng mga dragon ay mga nilalang na naghahanap ng lakas, at kapag ang isa ay natalo ng isang makapangyarihang kalaban, ito ay may posibilidad na mag-anyong nilalang na gumawa nito. Kahit na matapos marinig ito, hindi alam ni Blade na siya ang dahilan kung bakit naging sisiw si Ko. Gayunpaman, nabunyag ni Ko na siya ang dahilan kung bakit hinailan niya ang kortina, at nabunyag na pinapaliguan pala siya ni Blade. Dahil dito, natarante si Ernest at pinaglakad ang nakakadiring mukha ni Blade, tinawag itong isang anak ng kambing bago lumabas ng kwarto. Kinabukasan, pinakain ni Blade si Ko ng karne nito habang nag-aalmusal, at ikinagalit ito ni Ernest dahil galit pa rin ito sa nangyari kagabi. Sa kabilang banda, nakita ni Claire na cute si Ko at inalok siyang pakainin ito, ngunit tumanggi si Ko dahil hindi raw siya maaaring makipagkaibigan sa mahihinang tao. Pagkatapos ay hiniling niya kay Blade ang buong atensyon, binanggit na hindi niya papayagan na magkaroon ito ng ibang mga babae at napapakainin na lamang siya nito araw-araw, pati na rin ang pagbibigay sa kanya ng mga masahe sa gabi. Pumayag si Blade sa kanyang mga kondisyon dahil wala na siyang ibang pagpipilian, ngunit natakot si Ernest dahil pumayag ito sa masahe. Pagkatapos noon, isiniwalat ni Ko na si Blade ay isang masamang tao na mahilig tumitig sa mga tagagatas ng mga babae, at sawa na siya rito. Nang marinig ito, nagulat ang lahat ng mga babae sa mesa, kaya nagpasya silang parusahan si Blade ng naaayon. Nang hapong iyon, habang hindi kasama sa pagsasanay si Blade, sinabihan niya si Ko na makipaglaro sa kanya, ngunit nang dumating ito, nadala si Blade ng ilang mga babae na nagmakaawa sa kanya na turuan silang lumaban. Nang maalala ni Blade na dapat ay kasama niya si Ko, napagtanto niyang wala na ito roon at nagtaka kung saan siya tumakbo. Paglubog ng araw, may mga estudyanteng nag-alok na makipaglaro kay Ko, pero tumanggi siya, sinasabing hindi siya pwedeng makipaglaro sa mga mahihina. Habang tumatakbo siya palayo, nabangga niya si Blade at natuwa dahil magkakaroon na ito ng oras para sa kanya. Nang gabing iyon, matapos siyang patulugin ni Blade, kinausap niya si Ernest ng pribado, sinasabing tila nalulungkot si Ko, ngunit sinabi ni Ernest na hindi niya maaaring patuloy na magpanggap na ama ni Ko. Sa kabila nito, iginiit ni Blade na alagaan si Ko para hindi ito mag-isa sa mundong ito, at sa wakas ay pumayag si Ernest. Gayunpaman, nang bumalik si Blade sa kanyang silid, napagtanto niyang wala na si Ko roon at natagpuan niya ito sa isang rooftop. Dito, tinanong siya ni Blade kung gusto niyang makipagkaibigan, kaya sumagot siya na hindi siya maaaring makipagkaibigan sa mga tao dahil labag ito sa kanyang kodigo bilang isang dragon. Gayunpaman, ang tanging exception niya ay si Blade dahil tinatrato siya nito na parang kanyang maliit na anak na babae. Kinabukasan, nakipagkita si Blade sa hari upang sunduin si Ko dahil iniwan siya nito kasama ang matandang lalaki upang magbantay ng bata. Nang ibunyag ng hari na tumakas si Ko, nagalit si Blade at sinabi sa hari na kahit ang isang bulag na kambing ay mas magaling mag-alaga kaysa sa kanya. Pagkatapos noon, umalis si Blade sa opisina at hinalughog ang buong akademya upang hanapin si Ko, ngunit nadatnan niya itong naglalasing sa likod ng mga nakasarang pinto. Pinagmasdan siyang mabuti ni Blade at napagtanto na kahit hindi siya estudyante ng akademya, marami siyang kakilala na estudyante at nais niyang maging kaibigan sila. Pagkatapos ay lumabas siya ng silid at sinimulang iuntog ang kanyang ulo sa pader, nag-aalala na baka hindi niya matulungan si Ko na makipagkaibigan. Nakita siya ni Ernest at nagawa niya itong pigilan, ngunit nang mapagtanto niya kung bakit siya masyadong matigas ang ulo sa kanyang sarili, nangako siyang tutulungan siya. Kaya kinabukasan, habang nagsasanay ang mga estudyante, pumasok si Ernest kasama si Blade at nagmakaawa sa kanila na tulungan silang talunin si Ku, dahil ito lamang ang paraan para makilala sila ni Ku bilang pantay at gugustuhin niyang maging magkaibigan. Noong una, natakot ang mga estudyante dahil ayaw nilang ailitsyon ni Ku ang kanilang mga sako sa kanyang anyong dragon, ngunit matapos lumuhod sina Ernest, Blade, Clay, at ilan pang iba upang magmakaawa para sa kanilang tulong, pumayag ang mga estudyante. Pagkalipas ng mga 3 araw, bumaba si Ko sa arena ng pakikipaglaban at naghanda na harapin ang mga estudyante sa isang palakaibigang labanan. Nang magsimula ang labanan, nagsimulang tumakbo ang mga estudyante para iligtas ang kanilang buhay dahil hindi nila makayanan ang apoy ni Ko, ngunit sinigawan sila ni Ernest ng ilang senyales, sinasabihan silang alalahanin ang kanilang mga ginawa noong pagsasanay. Dahil dito, hinati-hati ng mga estudyante ang kanilang mga sarili sa mga grupo at bumuo ng mga pormasayon ng pag-atake upang tamaan si Ko. Sa una, matalas silang lumaban at palagi ang pinapatamaan ng malalakas na suntok ang mga blind spot ni Ko, ngunit hindi siya tinamaan dahil sa matigas niyang balat. Bilang resulta, ang ilan sa mga estudyante ay naging biktima ng kanyang malalakas na suntok, at si Claire ang inatas ang magpagaling sa mga nasugatan.
Habang ginagamot niya ang kanilang mga sugat, pinagsama nina Ernest at Sophie ang kanilang mga kapangyarihan at naglunsad ng serye ng brutal na pag-atake na nag-iwan kay Ko na sumisigaw sa sakit. Habang sinusubukan ni Ko na mabawi ang kanyang balanse, natisod siya at nahulog sa isang butas na hinuhukay ni Leonard simula nang magsimula ang laban, na nagpatawa sa hari dahil marumi ang laban ng mga estudyante. Habang nahihirapan si Ko na makabangon, pinigilan siya ng mga estudyante ng sapat na panahon para ma-activate ni Ernest ang kanyang maalamat na espada. Gayunpaman, nang sinubukan niyang gamitin ito, ang espiritu sa espada ay nagsimulang magmakaawa sa kanya na huwag nang mag-alala, ngunit sinabihan niya itong tumahimik at kumilos ayon sa sinabi niya. Kasabay nito, pinatamaan niya si Ko ng isang nagliliyab na suntok at sinundan ito ng isa pang suntok nang subukang lumipad palayo ni Ko. Sumali si Sophie at ginamit ang kanyang kabayanihan upang magpatama ng isang suntok na maaaring magpadugo kay Superman dahil nasa bingit na ng pagbagsak si Ko. Binigyan ni Blade ng hudyat si Ernest na tapusin siya, kaya sinimulang ipatawag ni Ernest ang natitirang enerhiya ni Blade sa kanyang espada. Sa paggawa nito, nagsimulang magmakaawa ang espiritu ng espada para sa kanyang buhay, nangakong hahayaan siyang makipaglaro sa kanya buong gabi, ngunit sinabihan siya ni Ernest na mag-zip dahil kontento na siya sa pagkolekta ng longganisa ni Blade. Habang naghahanda siya para sa huling atake, sinimula ng ibang mga estudyante na ibuhos ang kanilang mahika sa kanya, pinalabas siya ng sapat para lumikha ng isang matinding pagsabog. Habang pinakakawalan niya ito, ibinuka ni Ko ang kanyang bibig at nagsimulang magsisi kung bakit niya gustong makipagkaibigan sa mga tao, ngunit pagkatapos niyang matanggap ang pagsabog, naganyong tao siya at nagsimulang huminga ng malalim na parang manok na pamasko. Sa kaibuturan niya, nasaktan siya dahil natalo siya, at pakiramdam niya ay maaaring iwanan siya ni Blade dahil sa tingin niya ay isa siyang mahina, ngunit nangako si Blade na mananatili sa kanyang tabi. Sinabi rin niya sa kanya na natalo siya ng patas sa mga tao, kaya inamin niya ang kanyang pagkatalo at nagpasya na makipagkaibigan sa lahat, kinabukasan. Tuwang-tuwa ang tungkod, kaya tinanong ng kanyang mainit na assistant kung ano ang plano niya. Sumagot ang matanda na kamakailan lang ay nakakuha siya ng isang aparato na nagbibigay daan sa virtual reality, at balak niyang gamitin ito ng kanyang mga estudyante sa pagsasanay. Nang hapong iyon, sinubukan ni Claire na pakainin si Ko at muntik nang mabasa ang sarili dahil sa sobrang cute ni Ko, habang kinakalikot niya ang mga pisngi ni Ko. Itinuro ni Blade na tumaba si Ernest, pero pinipilit siyang tumahimik ng lahat ng nasa mesa. Sinamantala ni Leonard ang pagkakataon para hikayatin si Ernest na maging masaya sa laki nito, pero napasigawan siya. Kalaunan, tumakas si Ernest sa kahihiyan, at lahat ng tao ay itinuro si Blade bilang salarin. Pagkalipas ng halos 3 araw, nalungkot si Blade sa lahat ng bagay dahil ayaw umalis ni Ernest sa kwarto niya. Nagsimula siyang magpanik sa ideyang mawawala ang relasyon nila ni Ernest, kaya sinunod niya ang payo ng karelasyon at nagpasyang humingi ng tawad kay Ernest. Pagdating sa kwarto ni Ernest, pumasok sina Blade at ang mga bata at nadatnan si Mrs. McDonald's na kumakain ng isang balde ng matatamis. Sa pagkakataong ito, mas lumaki na siya, at tahimik na sumang-ayon si Blade na ginagawa pa rin niya iyon. Inaangkin ni Ernest na nagsimula ang mga gawin niya sa pagkain pagkatapos ng laban kay Ko dahil noong panahon ng labanan ay todo-todo siya, at ngayon ay palagi na siyang nagugutom. Dahil sa pag-aalala, tinanong siya ni Blade kung magkaibigan pa rin sila, at sumagot siya ng oo, sinasabing ang tanging dahilan kung bakit niya ikinulong ang sarili ay para maiwasan nitong makita siya ng ganito kalaki. Gamaan ang pakiramdam ni Blade matapos marinig ito, kaya sinubukan niyang umalis ng silid, ngunit hinayla siya pabalik ng mga babae, iginiit na may sasabihin siyang maganda sa kanya dahil kung hindi ay mawawalan siya ng saysay. Pinag-isipan ito ni Blade ngunit sa huli ay pinuri niya ang kanyang gana, at ito ay nagpaiyak sa kanya. Nang makita ang kanyang kalooban, binigyan siya ni Leonard ng ilang mga salita ng paghihikayat. Sinampal agad siya ni Ernest sa mukha pagkatapos, kaya nagpa siya si Blade na umakto ng romantiko at hikayatin si Ernest na magsimula ng isang paglalakbay sa pagpapapayat. Kinabukasan, sumama siya kay Blade para tumakbo sa tracks, pagkatapos ay gumawa ng ilang set ng squats, at panghuli ay isang weighted push-up session. Matapos mapagod ang sarili, nilimitahan ni Blade ang kanyang sarili sa isang maliit na plato ng pagkain na kakasya sa ilong ni Squidward. Pagkalipas ng ilang araw, napilitan siyang manatili sa sauna ng isang oras, ngunit lumabas siya pagkalipas ng 20 minuto dahil nagsisimula ng maluto ang kanyang mga cake. Pagkatapos nito, hiniling sa kanya na tumapak sa timangan upang makita kung may progreso na siya, ngunit sa sandaling gawin niya iyon, gumuho ang kagamitan. Bilang resulta, nagsimula siyang mag-smash, kaya tiniyak sa kanya ng mga batang babae na magbabawas siya ng timbang kung magiging consistent siya sa kanyang pagsasanay.
Kinabukasan, dinala ni Ernest si Blade sa isang pinahusay na testing arena dahil gusto niyang subukang magbawas ng timbang gamit ang mahika. Pumayag si Blade na protektahan siya kung may mangyaring mali, at binigyan siya nito ng kumpiyansa na ipatawag si Asmodeus, ang espiritong nakabaon sa kanyang espada. Habang nilalamon siya ng apoy, sumugod sina Jessica at ang iba pang mga batang babae sa arena, nag-aalala para sa kanya, ngunit sinabihan sila ni Blade na kumalma. Bago pa man niya mamalayan, nag-alab na si Ernest sa kanyang anyo at tinanong siya ni Asmodeus kung sino ang balak niyang lamunin. Nang maituro niya ang kanyang taba sa katawan bilang target, natigilan si Asmodeus, ngunit nang maalala niya na mas mahalaga sa mga kasamahan ni Jen ang kanilang hitsura. Tinanggap niya ang alok nito at ginamit ang kanyang sobrang timbang para pasiglahin ang kanyang kapangyarihan. Dahil sa pamamaraan, 5 beses na mas lalong nagugutom si Ernest, kaya nawalan siya ng malay at nagpasyang ihain kay Claire ang susunod niyang kakainin. Ngunit bago pa iyon mangyari, dumating si Blade at ginamit ang itim na espada nito para hampasin siya sa likod. Dahil sa malakas na impact, bumalik si Ernest sa normal niyang anyo bilang tao, at nagising siyang tuwang-tuwa dahil nabawasan na niya ang lahat ng timbang niya. Sa kasamaang palad ng gabing iyon, ibinaon niya ang sarili sa isang tangke ng matatamis at nabawi ang lahat ng timbang na nag-iwan kay Blade na labis na nagulat. Ang dahilan niya ay makakatulong si Asmodeus na masunog ang sobrang taba, at sinang-ayunan ito ni Q dahil mahilig din siya sa matatamis. Kinabukasan, gumawa ang nurse ng isang regular na pagsusuri sa katawan ni Blade at sinabi sa kanya na nabawi na niya ang 30% ng kanyang kapangyarihan, ngunit nagbabala siya na mamamatay siya kung susubukan niyang gamitin ang lahat ng ito. Pagkatapos ng routine check, naglakad-lakad si Blade papunta sa klase, ngunit tinawag siya ni Claire at ipinakilala sa isang mahiyain na babaeng nagngangalang Maria, na nagmakaawa sa kanya na patayin na lamang ito. Dahil nakakagulat ang kahilingan, sinimulan ni Maria na ipaliwanag ang kanyang sarili sa ibang mga babae at isiniwalat na hindi siya tao. Gusto niyang mamatay dahil may isang mahiwagang halimaw na naninirahan sa loob niya, at natatakot siyang baka mawalan siya ng kontrol balang araw. Habang ipinapaliwanag niya ang sarili, nabasag niya ang isang mug na hawak niya at nalungkot dahil nawawalan na siya ng kontrol. Ipinaliwanag niya na lagi niyang pinipigilan ang mahiwagang halimaw, ngunit nawalan na siya ng kontrol simula nang tumulong siya sa pakikipaglaban kay Ko. Ngayon ay natatakot siya dahil wala na siyang ibang mapupuntahan kung mapatalsik siya sa akademya, dahil patay na ang kanyang ina at pumunta ang kanyang ama para bumili ng gata sa Bikini Bottom. Naawa si Blade sa kanya matapos marinig ito at pumayag na tumulong, at pumayag din ang iba na tumulong. Nang gabing iyon, tumungo silang lahat sa isang enchanted arena, kung saan sinabihan ni Blade si Maria na palabasin ang mahiwagang halimaw. Nagsimulang manginig si Maria dahil sa takot, ngunit pumayag lamang siya matapos siyang hikayatin ni Ernest Sweet na magtiwala kay Blade kung sakaling mangyari ang pinakamasama. Noong una, tinanggal niya ang mga limiter sa kanyang mga kamay na pumipigil sa halos kalahati ng kanyang mga kapangyarihan, kasunod ang mga kadena sa kanyang mga bukong-bukong na nag-iiwan ng isang maliit na hukay sa lupa. Nang pinakawalan ni Maria ang mahiwagang halimaw, nagulat si Blade dahil dala niya ang simbolo ng hari ng demonyo, kaya nagpa siya si Ernest na unang umatake. Bagamat umatake siya gamit ang kanyang nagliliyab na anyo, bumalik siya sa kanyang anyong tao, kaya isa-isang sumugod ang iba pang miyembro ng koponan upang lumaban. Kahit na pinagsama ang kanilang mga kapangyarihan, wala ni isa sa kanila ang nakakagalaw kay Maria, at nang bigla na lang, si Blade na lang ang natitirang lalaki. Nang makita ang lahat ng kanyang mga waifu sa sahig, pinatamaan niya si Maria ng isang speed attack, ngunit pagkatapos ng pag-atake, napagtanto ng babae na hindi niya ito sinusubukang patayin. Natuwa siya rito, kaya tumawa siya at sinampal si Blade, binalaan itong seryosohin ang laban dahil kung hindi ay mamamatay ito. Habang nakakabawi si Blade, pinatamaan niya ng ilang speed attack ang mahiwagang halimaw, ngunit tinanggap ito ni Blade na parang wala lang. Nang magsawa na siya sa kanya, nagpakawala siya ng isang nakamamatay na bolang apoy na sumire sa espada nito habang sinusubukan nitong harangan ito. Habang halos hindi makatayo, ibinigay ni Ernest kay Blade ang espada nito para magkaroon siya ng pagkakataon laban kay Maria. Nang makuha ito ni Blade, tinawag niya ang natitirang mahika niya at pinatamaan si Maria ng isang nuclear attack na nagpatamba sa kanya, ngunit nawalan siya ng malay dahil sa sobrang paggamit niya ng mahika. Kinabukasan, nagising siya sa infirmary, at sinakal siya ng nurse gamit ang kanyang mga milkers dahil akala niya ay tuluyan na siyang nawala. Ngumiti si Blade at humingi ng tawad sa kanyang ginawang pabaya. Nang umagang iyon, dumating si Maria sa akademya at nagulat dahil mukhang umiinom ng steroid ang kambal niyang madre. Nang makita niya si Blade, binati niya ito at sinubukang tawagin itong dakilang bayani, ngunit itikom ni Blade ang bibig dahil ayaw nitong mabunyag ang sekreto nito.
Lumabas na hula lamang niya at napatunayan ng reaksyon ni Blade na tama ang kanyang hinala. Nangako siyang i-blackmail siya gamit ang pagkakakilanlan nito, kaya tinawag ni Blade ang pangalan niya, nagmamakaawang tumahimik siya. Gayunpaman, sinabi niya rito na hindi na siya si Maria at tinatawag na siyang Mau ngayon dahil ganoon na ang tawag sa kanya ng lahat. Kalaunan, humarap si Blade sa hari kasama ang mga kaibigan nito, at humingi ng paliwanag sa sitwasyon ni Maria. Kaya ipinaliwanag ng hari na ang ina ni Maria ay tao habang ang kanyang ama ay dating hari ng demonyo, na nag-iwan sa lahat ng nasa silid na gulat na gulat. Pagkatapos ng pagpupulong, natarante si Clay dahil inakala niyang sisirain ni Mau ang lahat, ngunit inaangkin ni Mau na ang kanyang mga kapangyarihan ay pinipigilan. Ikinatwiran niya na isa lamang siyang normal na babae at nagpas siyang ipakita ang kanyang malasutlang damit upang makaakit ng atensyon, na naging dahilan upang mag-time out sina Clay at Kazem. Pagkaalis niya, tinanong ni Claire kung magkaiba ang personalidad ni Maria at Mau, dahil nagtataka siya kung bakit hindi nagpakita si Maria ng ilang araw na. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Q, lumapit si Mau sa bintana ni Blade, niyaya itong lumabas para makipag-date. Sinubukan ni Blade na turuan siya tungkol sa wastong oras ng pakikipag-date, ngunit hindi niya ito pinansin at inilipad siya nito pataas para magsaya sila. Sa ere, inamin niya na naunawaan niya ang sarili niya mga 5 taon na ang nakalilipas, na ikinagulat ni Blade dahil ayaw niyang matulad kay Didi. Gayunpaman, sinabi ni Mau kalaunan na hindi mahalaga sa kanya ang mga mahiwagang halimaw at gusto niyang pretuhin siya bilang isang ginang. Inamin din niya na nahuhulog na ang loob niya rito at gusto niyang matamaan ang daladala nito paminsan-minsan. Nabigla si Blade nang marinig ito, ngunit pinalampas niya ang ginintoang pagkakataon, at iginiit na maglaban sila hanggang sa masiyahan sila. Sinabi ni Mau na wala siya sa kalagayan para lumaban, ngunit pagkatapos ay isiniwalat niya na ang kamalayan ni Maria sa loob niya ay pumipigil sa kanya na gamitin ang kanyang mga kapangyarihan. Dahil sa pag-aalala, nagtanong si Blade tungkol kay Maria at nalaman na ito ay nagtatago sa kaibuturan ng isipan ni Mau. Isiniwalat din ni Mau na sa kabila ng kalmadong anyong ni Maria, mayroon pa ring madilim na anino sa kanyang puso, at ito ay dahil siya ay hinahamak at kinatatakutan ng mga tao. Noon, tanging ang kanyang ina lamang ang kanyang nahanap na mapag-isa. Ngunit nang mamatay ang kawawang babae, nawala ng tiwala sa buhay si Maria at inakala na walang pakialam ang kanyang ama sa kanya. Sa kasalukuyan, inamin ni Mau na siya ay ipinaglihi sa isipan ni Maria bilang isang mekanismo para makayanan ang emosyonal na sakit at mga pahiwatig na maaaring hindi na bumalik si Maria. Pagkalipas ng mga 3 araw, si Elisa, ang kaibigan ni Maria mula sa research group, ipinaalam sa team ni Blade na ang kwintas ni Maria ay hindi isang selling item. Iginiit ni Mau na hindi dahil naniniwala siyang nililimitahan siya ng kwintas, ngunit sinabi ni Elisa na isa itong recording device. Inaangkin niya na ang mensahe ay galing sa taong nasa likod ng pendant, at napagtanto ni Mau na ang ina ni Maria ang tinutukoy niya. Gayunpaman, nagbabala si Elisa na ang pakikinig sa recording ay magpapabalik sa kamalayan ni Maria, na nangangahulugang tuluyan ng mawawala si Mau. Sa kabila nito, pumayag si Mau na patugtugin ang recording, ngunit ito ay naging isang mensahe mula sa kanyang ama, ang yumaong hari ng demonyo. Ang mensahe ay para sa kanyang asawa, na nagsasabi rito na patawarin siya sa pag-iwan sa kanya upang labanan ang kanyang kaaway. Inaangkin niyang kinailangan niya itong gawin para hindi madamay ang kanyang pamilya sa kanyang gulo, ngunit sinabi niyang dapat ipaalam sa kanyang hindi pa isinisilang na anak na babae na patay na siya. Habang tumutugtog ang recording, habang ipinapahayag ng hari ng demonyo ang kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya, nagsimulang umiyak si Mau dahil alam niyang babalik na si Maria. Pagkatapos ay nagpaalam siya sa lahat, at pagkatapos noon, namalaya ni Maria na wala na siyang malay, at siya ay umiyak ng mapait. Pagkalipas ng ilang araw, nakahanda si Blade para labanan si Maria, at lumabas na maaari nang ipatawag ni Maria si Mau anumang oras dahil nakahanap siya ng paraan para makasama ito. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Blade at ang kanyang mga kasama mula sa pagkain ng matatamis sa isang restoran. Huminto sila nang may makitang kariton na nakaharang sa kalsada. Lumalabas na isang humanoid na kabayo na nagngangalang Dion ang nasa likod ng kariton, at kilala siya ni Blade. Nakilala rin niya si Blade at muntik na niya itong tawaging dakilang bayani. Ngunit tinakpan ni Blade ang kanyang bibig, sinasabi sa kanya na walang makakaalam ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Nakatayo sa likuran niya, napansin ni Ernest na umaarte itong masyadong pamilyar kay Dion at tinanong kung kilala niya ito, kaya sinubukan ni Dion na mabilis na magsinungaling. Pagkatapos noon, nag-alok si Ernest ng tulong sa natigil niyang kariton, at nag-alok din si Ko ng tulong. Ngunit medyo nadismaya si Blade nang mapagtanto niyang naghahatid ito ng pakete para sa hari. Matapos niyang maihatid ang pakete, inatasan siya ng hari na maging guro sa akademya, na nag-iwan kina Ernest at Blade na lubos na nagulat.
Sinabi ng hari na ito ay dahil sa mahusay si Dion, at sa palagay niya ay perpekto itong instructor para sa kanyang klase, ngunit hindi ito gaanong kaaya-aya kay Blade. Sa kanyang unang araw, tinipon niya ang kanyang mga estudyante sa training arena at ibinangga ang maraming blok ng bakal na gawa sa enchanted steel, at natunaw ang mga ito ng madikit. Naiwan ang mga estudyante na nakanganga habang nanunood at nanginig sila ng tawagin. Ito ni Dion na isang ordinaryong warm-up. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang sarili bilang ang Iron Lance, at ikinagulat ito ni Ernest dahil nangangahulugan ito na si Dion ang commander ng isang unit ng militar na kasing nakamamatay ng SEAL Team 6. Kinumpirma ito ni Dion at inamin na nagkaroon siya ng pribilehiyong lumaban kasama ang dakilang bayani. Ngunit ang lahat ng mga gawaing ito ay nagpaisip kay Ernest kung paano nalalaman ng isang tulad ni Dion ang isang walang isip na tae ng aso tulad ni Blade. Maya-maya pa, tumungo si Dion sa banyo para magayos at nagsimulang gumawa ng mga tunog ng kultura ng kinuskos ni Jessica ang kanyang likod. Sa kaibuturan, medyo nagtataka si Jessica kung paano nakilala ni Dion si Blade, kaya sinubukan niyang gamitin ang kanyang mga mahiwagang daliri para ilabas ang katotohanan kay Dion. Gayunpaman, itinago ito ni Dion at itinago ang sikreto ni Blade dahil sa takot na mabunyag ang sikreto nito. Pumasok si Blade sa silid ng padibog, sinabihan ang mga babae na tumigil sa paggawa ng masasayang ingay, ngunit nagpa siya si Jessica na takutin siya sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga hindi niya mabanggit na mga bagay. Nakakagulat, sinabi ni Blade na kakailanganin pa ng mas maraming oras para maituwid ang kanyang mga buto, ngunit doon siya pinigilan ni Mal, na nagbigay daan kay Dion upang magbigay liwanag sa kanyang nakaraan. Ayon sa kanya, noong unang beses na nakilala niya si Blade, umakto ang lalaki na parang mabangis na hayop at inakala siyang isang kabayo, pagkatapos ay nagpas siyang kagatin ang kanyang mga cake dahil nagugutom ito. Simula noon, nagsanay siya at naging karapat-dapat na makipagsanib puwersa sa dakilang bayani. Bagamat hindi niya isiniwalat ang pagkakakilanlan ni Blade, inamin niyang hinayaan niyang sumakay sa kanyang likod ang dakilang bayani, ngunit nalulungkot siya dahil hindi siya sumama dito sa labanan laban sa demonyong Panginoon. Sa kaibuturan niya, pakiramdam niya ay hindi siya isinama ng dakilang bayani dahil mahina siya, kaya naman ginamit niya ang kanyang buong pagsasanay upang maging malakas. Pagkalipas ng ilang araw, habang namimili sina Blade at Ernest ng mga gamit, isang pares ng sagradong ibon ang dumating na nag-iwan kay Ernest ng gulat. Habang siya ay nagpapanik, sinabihan siya ni Blade na kumalma dahil ang mga ibon ay hindi umaatake maliban kung mapuko, hanggat hindi sinusubukan ng isa sa mga ibon na agawin ang isang gumagalaw na kargamento. Ang insidente ay nagdulot ng pagkataranta sa lahat, ngunit habang naghahanda si Ernest na lumaban, tinitigin siya ng mga ibon sa gilid at lumipad palayo. Habang wala sila, nagtaka si Ernest kung bakit umatake ang mga ibon, kaya inakala ni Blade na magkasintahan ang mga ibon at sinabi kay Ernest na maaaring may kinalaman ang hari sa kanilang biglaang pagsalakay. Bilang resulta, nakipagkita si Ernest sa hari para sa mga kasagutan, kaya ipinaliwanag niya na mayroon siyang di sa pagdadala ng itlog ng sagradong ibon. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang mga kondisyong kinakailangan para mapisa ang itlog, na sinasabing ninakaw niya ang itlog dahil hindi inihanda ng mga sagradong ibon ang mga kondisyong ito. Nang marinig ito, napagtanto ni Ernest na sinusubukan ng hari na iligtas ang itlog, ngunit nag-alala siya ng ibunyag ng hari na ang itlog ay mayroon na lamang hanggang bukas para mapisa, at kailangan nilang maisakatuparan ito. Kinabukasan, tinipon ni Ernest ang lahat ng mga estudyante at ipinaalam sa kanila ang plano na pigilan ang mga sagradong ibon ng sapat na panahon para mapisa ang itlog. Plano niyang itago ang itlog hanggang sa huling minuto upang kapag malapit ng lumubog ang araw, maiangat nila ang itlog sa tuktok ng isang tore upang ito ay mapisa. Pagkatapos niyang magbigay ng talumpati bilang isang demo, medyo natakot sina Claire at Maria dahil mapanganib ang kanilang misyon, kaya sinabi sa kanila ni Blade na naniniwala siya sa kanila at magiging maayos din ang lahat. Pagkatapos noon, nagsimula ang misyon ng sumugod si Leonard upang harapin ang isang sagradong ibon, ngunit nawalan siya ng hangin sa ere at bumagsak sa lupa. Nang sandaling iyon, sinubukan ng isa sa mga sagradong ibon na atakihin si Jessica, kaya sumisid si Clay upang gumanap bilang bayani, ngunit nauwi siya sa pagtakas para sa kanyang buhay nang maging sobra na ito. Habang libang ang ibon, inutusan ni Blade ang kanyang mga kasama na higpitin ito gamit ang mga gintong lubad na bakal, ngunit hindi nito napigilan ang ibon sa paggalaw. Dahil hindi madaling maputol ang mga lubad, hinailan ng sagradong ibon ng buong lakas at nauwi sa pagkalagkad ng dalawang bahay kasama nito. Samantala, inaalagaan ni Claire ang mga sugatan gamit ang kanyang kapangyarihang magpagaling, ngunit nabigla siya nang subukang umatake ang isa pang sagradong ibon.
Nang makita ito, gumawa si Ko ng bahagyang pagbabago at sinubukang gawing masarap na malutong na manok ang sagradong ibon, ngunit tinanggap ng ibon ang apoy na parang wala lang at inihampas si Ko sa lupa. Nang makita ito, sinanyasan ni Blade si Maria, kaya lumipat siya kay Mao at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang tamaan ng kidlat ang sagradong ibon. Sa kasamaang palad, lumabas ang sagradong ibon ng walang takot, kaya ginamit ni Ernest ang kanyang nagliliyab na anyo upang aiihaw ito, ngunit nawalan lamang siya ng oras dahil naubusan na siya ng gasolina. Nagkataon, nahulog siya sa isang restoran na puno ng matatamis at nagpasyang lunukan ang lahat para mabawi ang kanyang kapangyarihan. Nang oras na para mapisa ang itlog, tumigil sa paggana ang lift na nagdadala nito papunta sa tore, at napansin ito ng mga sagradong ibon. Natarante si Blade, ngunit inalok ng kanyang koponan na pigilan ang mga ibon ng sapat na oras para maihulog niya ang itlog sa tore. Agad na tumakbo si Blade para buhatin ang itlog, ngunit dahil hindi niya ito kayang buhatin ng mag-isa, nagpa siya si Dion na itulak pa ito papunta sa tore. Pagdating doon, pinuri ng hari ang kanyang pagsusumikap, ngunit natarante si Blade nang makita niya ang isang sagradong ibon na lumilipad patungo sa tore. Nakakagulat, tumayo ang hari at sinubukang hikayatin ang ibon na kumalma, at lumabas na isang sagradong ibon ang minsang nagligtas ng kanyang buhay, kaya naman gumawa siya ng higit pa para mailigtas ang itlog ng ibon. Gayunpaman, siya ay tinamaan ng sagradong halimaw. 5 segundo na lang ang natitira, dumating si Sophie at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang palamigin ang ibon ng sapat na katagalan para matamaan ito ni Blade ng isang malakas na hampas. Mabuti na lang at tumama ang sinag ng araw sa itlog na naging dahilan upang mapisa ito at maging isang pares ng kambal na sagradong ibon na nagsimulang tumitig kay Blade na parang siya ang kanilang ina. Minsan, pumasok si Blade na may dalang espadang tumutulo ang dugo, at hinarap niya si Sophie na nagsabi sa kanya na matagal na nitong gustong gawin ang lahat laban sa kanya. Dahil doon, ginamit niya ang kanyang time stop skill at tinamaan si Blade ng matindi. Pagkalipas ng 10 segundo, matapos maubos ang kanyang kakayahan, ginulat siya ni Blade nang ibunyag niyang hindi siya apektado ng mga atake nito, na dahil sa body hardening spell na ginamit niya noon. Sa isang galaw, itinusok niya ang kanyang espada sa kanya, at nahulog ang babae sa kanyang dugo. Matapos matamba ang huli sa kanila, nagreklamo si Blade sa hari na paalisin siya sa laro, ngunit nagpatuloy ang matanda, nagkukwentuhan tungkol sa virtual na teknolohiya at kung paano ito nauugnay sa mahika kahit na ito ay siyentipiko. Pagkatapos ay inanunsyo ni Hill sa iba, na ang virtual na mundo ay isang lugar kung saan maaari silang malayang magsanay at tapusin ang kanilang mga sarili. Sa kabilang banda, nagreklamo si Blade dahil sa pagiging makatotohanan ng virtual na mundo at kung gaano siya nahihirapang paghiwalayin ito sa totoong mundo. Kaya nagpa siya si Hill na tumulong sa pamamagitan ng pagpapataas ng mga setting ng kapaligiran upang magmukhang hindi ito makatotohanan. Sinabi sa kanila ni Hill na ang huling makakayanan ay makakagamit ng virtual reality machine sa anumang paraan na gusto nila bilang gantimpala. Sa ibang lugar, tumakbo si Leonard papunta kay Ernest para sa isang patas na labanan, ngunit agad niya itong ginawang sashimi bago tinusok ng paisa-isa gamit ang kanyang mga espada. Matapos matagumpay na wakasan ang avatar ni Leonard, tumawa si Ernest na parang baliw at dumiretso kay Blade. Samantala, pinanood ni Blade ang pakikipaglaban ni Claire at Jessica kina Kasem at Clay, at matapos matalo, ipinakita nila ang kanilang mga knocker bilang panlaban na nagpamangha sa kanila. At dahil dito, agad silang nabusog. Pagdating ng mga oras na iyon, dumating si Ernest, na kamukha ng Grim Reaper, at ibinalita niya kung gaano kasaya ang mga nakamamatay na tao sa laro, at napagpasyahan niyang nabaliw na siya. Kumuha si Blade ng armas at nagpadala ng mga shockwave sa mga babae, at pagkatapos ng ilang sandali ng pag-spam ng parehong galaw na mas mabilis kaysa sa pagpindot sa F5, nagising siya at nalaman na siya na pala ang huling nakatayo, habang pinupuri siya ng iba at inaasahan ang ganoong resulta. Nagtampo si Ernest nang maalala ang pag-arte niyang parang babae, at sinipa siya ni Blade kung saan ito nananakit gamit ang matalas nitong dila. Dahil dito, nagtalo sila ng paulit-ulit na ikinatuwa si Hill, ang walang hiyang hari na mahilig manggulo sa kanyang mga estudyante. Agad na inayos ni Blade ang mga setting ng virtual machine, iniikot ito ng sukdulan, tinitiyak na ang mababangas na demonyo ay gumagala sa gawa-gawang mundo na puno ng mga booby trap. Ikinabit niya ang PC kay Hill, siniguro na mahaharap siya sa matinding kahirapan kahit hindi pa rin siya kontento. Hiniling ni Blade kay Siren na siguraduhing paulit-ulit na sisigat ang punong guro hanggang gabi. Pagkatapos ng pagsasanay, ang iba, bukod kina Kasem at Clay, ang mga batang lalaking hindi na nagbantay sa mga kakaibang taktika ni Jessica, ay masayang bumalik upang mananghalyan.
Habang pinupuno ni Blade ang kanyang tiyan ng kanyang paboritong pagkain, napansin ng mga babae ang pagtatampo ng mga lalaki matapos ang kanilang pagkatalo, kaya tinanong nila kung ano ang nangyari. Si Blade, na nakasaksi mismo sa labanan, ay nagpaliwanag na natalo sila kina Jessica at Claire dahil sa hindi pagseryoso sa labanan at palaging hindi pagsasanay. Pagkalipas ng ilang araw, nakita ni Blade at ng iba pa ang isang flyer ng Thermie na ginagawa ng hari para sa kanila, kaya nagpasya silang tingnan ang lugar. Doon nila nakilala si Dayan, na isinama ang mga lalaki para lumangoy sa mainit na bukal. Sa loob, nalaman nilang ito ay isang halo-halong mainit na bukal kung saan kakaunti o walang pinapayagang magsuot ng baluti para sa mga kwento. Habang nagbababad ang mga estudyante, napansin nilang hindi pa hinuhubad ni Maria ang kanyang salamin dahil kung huhuberin niya ito, lilipat siya kay Demau na magpapakita ng kanyang mga cake at milker sa lahat ng kanyang kaluwalhatian. Nagtampo ang mga kakaibang estudyante noong tagsibol at nagtataka sila kung bakit kinuha ni Ernest ang tuwalya niya, hindi tulad ng iba. Bigla, sumulpot si Hill nang walang pakialam sa mundo tungkol sa kanyang walang takip na magnum at sinigawan si Ernest na itapon ang tuwalya nito. Binago pa niya ang konstitusyon ng kaharian upang sundin ang kanyang agenda at isiniwalat na siya ang lumikha ng Thermie para pagbigyan ng kanyang mga mata sa kanilang mga tagagatas. Sumang-ayon ng mga lalaki sa kanya at hinimok si Ernest na tanggalin ang kanyang tuwalya dahil nakasuot ito ng kanyang swimsuit. Tila kakaiba para sa iba na nakakita kay Ernest na halos walang damit tuwing ginagamit niya ang kapangyarihan ni Asmodeus, kaya kakaiba para sa kanila na umaarte itong parang nahihiya. Nagpatuloy ang protesta hanggang sa pinatay ng katulong ni Hill ang ilaw ng hari at kinaladkad ito papasok sa loob para palamigin ang kanyang sable. Nang wala na siya sa eksena, buong tapang na ipinakita ni Ernest ang kanyang swimsuit, ngunit natuwa na si Blade sa iba. Sinubukan ni na Jessica at Claire na aliwin ang nagtatampo ng mga lalaki dahil sa pag-aalala, ngunit sa tuwing mag-uusap sila, pinag-iinitan nila ang kanilang mga pinsala, dahilan para tumakas sila. Nang gabing iyon, nakipagkita si Blade sa mga lalaki at sinubukan silang pasayahin, ngunit hindi nila maintindihan ang nararamdaman niya, na hindi pa natatalo sa akademya noon. Pagkatapos ay isiniwalat ni Clay at Casum na gusto nila si Claire at Jessica, ngunit nahihirapan si Blade na intindihin ang kanilang pinag-uusapan. Dumating si Ku sa tamang oras at pinayuhan silang magpakatatag kung gusto nilang mahulog ang loob ng mga babae sa kanila. Sumang-ayon sila sa kanya, at pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na kailangan nila ng espesyal na pagsasanay mula kay Blade. Samantala, nagkita sina Claire at Jessica sa kwarto ni Ernest at pinag-usapan ang kanilang mga alalahanin para sa mga batang lalaki na patuloy na nagtatampo matapos ang kanilang pagkatalo. Habang nag-iisip sila ng gagawin, dumating si Ko at nagpayo na lumakas sila, na sinasabing mahal ng mga lalaki ang mas malalakas na babae. Kahit itinanggi ng mga babae na may ganitong nararamdaman sila para sa mga lalaki, nagpasya silang ipagpatuloy ang pagsasanay. Lumipas ang oras, at hinikayat ni Blade ang mga lalaki na maging handa, tinuturuan sila kung paano maipakita ang kanilang mga pakikibaka. Sa wakas ay dumating na ang araw ng kanilang rematch, kaya nagkita-kita sila sa arena at pumasok sa virtual na mundo kung saan maaari silang mag-out of the counter. Bago simulan ni Blade ang laban, pinayuhan sila ni Ernest na tanggapin ng mahinahon ang mga resulta ng laban, anuman ang resulta. Dahil dyan, magsisimula ang laban sa pag-iwas at pagsawata ng mga lalaki sa mga atake ng mga babae na parang kalaban nila ang isang baliw na game boss. Sinundan din nila ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang fighting spirits at pagpapaputok ng mga elemento sa mga babae. Lingid sa kanilang kaalaman na sumailalim na rin ang mga babae sa kanilang espesyal na pagsasanay, biglang nagbago ang kanilang sitwasyon, at madali silang natama ng mga babae sa isang beses lang. Sa pagkakataong ito, nakipagkamay sila sa mga batang babae at kinilala ang kanilang mga kalakasan, pinasalamatan ang mga batang babae sa hindi pagiging magaan sa kanila, at nangako silang magiging mas malakas. Sina Ray, Alice, at Claire at Jessica ay tinuruan ng mga makapangyarihang batang babae na nasa mas mataas na ranggo. Nagreklamo ang mga lalaki tungkol dito, ngunit mabilis na sumabad si Ernest, sinabing makatarungan lamang ito dahil tinuruan din sila ng isang taong mas nakatataas. Pagkatapos ay itinuwid niya ang kanilang paniniwala na gusto nilang maging mas malakas kaysa sa kanilang minamahal, gayong kaya naman nilang iparating ang mensahe sa pamamagitan ng pag-amin sa kanila. Para bang sinisiraan niya ang aking sarili, tinitigan niya si Blade, na pagtanto na magiging labis para sa kanya na isipin na malalampasan niya ito, at kasabay nito ay umamin sa kanya. Pagkalipas ng ilang linggo, sa labas mismo ng akademya, napansin ng mga babae si Iona, isang cute na robot. Habang pinapanood ang mga estudyanteng dumadaan, agad itong kinagat ni Claire na parang credit card na walang credit score limit.
Casual na binanggit ni Safi na mga isang linggo nang naroon si Iona, at napaisip sila kung may hinihintay ang bot. Ipinakita ni Iona ang imahe ni Blade, kaya dinala nila ito sa akademya. Samantala, nag-yoga si Blade gaya ng napanood niya sa telebisyon, ngunit sinubukan ni Ko na i-practice ang natutunan niya sa maling klase ng yoga. Sa kasamaang palad, ang enerhiyang sigma ni Blade ay nagpalipad sa kanya ng napakalayo kaya't mabilis siyang sumugod para tingnan kung ayos lang siya. Dumating ang iba pang mga babae, at nang makita si Iona, ginulat ni Blade ang lahat ng agad niyang give-away ng bot sa isang atake lang. Galit na galit si Ernest at sinigawan siya dahil sa pag-atake kay Iona, ngunit sinabi niya rito na kailangan niya itong sirain, at tinawag itong tagapag-alaga. Habang nagtatalo sila, sinuri ng mabuti ng robot si Ernest at nagpasyang baguhin ang sarili. Kalaunan, lumitaw ito at tinanong kung maaari na ba siyang sumakay sa longganisa nito dahil mahilig siya sa mga babaeng may malalaking melon. Sinabihan siya ni Blade na huwag niyang ipagkamali ang palabas bilang 2049 at siya ay nasaktan. Agad siyang nagpaputok ng ki dito, ngunit pinabagsak siya ni Blade gamit ang kanyang espada at nag-spam ng mabibigat na atake na parang pagdurog ng triangle button sa isang console. Dahil sa inis, hinampos siya ni Ernest sa ulo dahil sa pagmamaliit niya sa mga robo-girls, ngunit tiniyak niya rito na maayos si Iona at babalik siya tulad ng dati. Habang sinasabi niya ito, bumalik si Iona ng gabing iyon, at sa pagkakataong ito ay pinigilan ni Ernest si Blade sa pag-atake sa kanya. Hindi nagtagal ay nalaman nila na si Iona ay nilikha upang paalisin si Blade, ngunit kasalukuyang inatas ang obserbahan ito. Pinayuhan ni Claire si Iona na makipagtulungan sa kanila kung plano niyang pabagsakin si Blade. Nang simulan nila ang kanilang plano pagkatapos ng oras ng klase, nalaman nila na ang dahilan kung bakit hinahabol ni Iona si Blade ay dahil nakakapasok ito sa mga pintuan ng kanyang bahay at patuloy na nilapastangan ang chassis nito. Binigyan siya ng mga babae ng mapanghusgang tingin, kaya mabilis niyang nilinaw ang sitwasyon at ipinaliwanag na basta na lang niya pinasok ang lugar na binabantayan nito gamit ang isang master key na hiniram niya kay Hill. Dahil sa kuryosidad, tinanong nila kung saan at bakit siya pumasok ng walang pahintulot. Kaya sinabi ni Blade sa kanila na pumunta siya sa Royal Library of Banned Books, hindi kalayuan sa paaralan, para maghanap ng impormasyon tungkol kay Asmodeus. Nang mapagtanto ni Ernest na pinagdaanan ni Blade ang lahat ng paghihirap na iyon para sa kanya, namula si Ernest. Sa kasamaang palad, dinurog ni Iona ang kanyang damdamin nang ipaalam sa kanya na 13 beses pang pumasok si Blade sa trespassing. Matapos marinig kung ilang beses winasak ni Blade si Iona, pinagalitan siya ng mga babae. Inis siyang umalis, at nagtungo sa kanyang dormitoryo. Agad siyang sinundan ni Safi at kinumpirma na pumasok siya sa library dahil sa kanyang tungkulin bilang dakilang bayani. Ipinaliwanag din niya na ang mga bot tulad ni Iona ay nag-iimbak ng kanilang mga kaluluwa sa ibang lugar, kaya naman kalmado lang si Blade na sir-on siya. Pagbalik sa pulong, isiniwalat ni Elisa na walang humpay si Blade dahil hindi naman talaga namamatay si Iona kahit na nawasak na. Sumang-ayon sina Ernest at ang iba pa na maaaring maging malamig at nakakatakot si Blade paminsan-minsan, kaya iminungkahi ni Elisa na humanap ng paraan para maiwasan ang pagkatalo ni Iona. Sa loob ng ilang minuto, nakabuo siya ng isang plano na tinatawag na stand-alone complex. Kabilang dito ang paglalagay ng kaluluwa ni Iona sa loob ng kanyang katawan, ibig sabihin ay mamamatay talaga siya kung masisira. Dahil dito, nagtaka sila kung kaya ba siyang patayin ni Blade. Matapos isagawa ang plano, nagayos sila ng rematch sa arena. Doon, sinabi ni Iona kay Blade na maaari na siyang mamatay ng permanente. Hinayaan niya itong maramdaman bilang patunay na ang kaluluwa nito ay nananahan sa kanya. Dahil doon, nagsimula ang laban, at pinigilan ni Blade ang sarili sa paggamit ng kanyang espada. Sa halip, iniwasan niya ang mga atake nito at ginamit ang hangin para pabagsakin ito. Sa wakas, sa opensiba pagkatapos ng lahat ng kanilang nakaraang mga laban, ginawa ni Iona ang lahat ng makakaya niya, kinain ng hangin at tinalo siya ng husto. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Academy, tinanggap ni Blade ang pagkatalo. Kalaunan sa tanghalian, napansin nila si Iona na umorder ng isang piging para ipagdiwang, ngunit hindi nagtagal ay nakaranas siya ng burnout syndrome matapos matupad ang kanyang panghabambuhay na mga pangarap. Ipinaliwanag niya na nag-activate ang countdown dahil na-disconnecta niya ang kanyang computer matapos mapabayaan ang kanyang mga tungkulin at magnakaw ng napakaraming data. Naniniwala siyang ang tanging paraan para mapigilan ito ay ang kumuha ng ibang amo. Dahil wala ng ibang pagpipilian, tinanggap ni Blade ang papel na wala ng kalayaan dahil patuloy na pinipilit ng robot ang sarili at humihingi ng mga utos. Nagalit si Selfie nang unti-unting inaagaw ni Iona hindi lamang ang kanyang atensyon, kundi pati na rin ang kanyang papel. Nakipag-away siya kay Blade, tinitigan ito ng masama at hiniling na sana ay may gawin ito.
Sa halip, inutusan ng walang malay na binata ang mga babae na huwag siyang bigyan ng anumang gulo. Pagbalik niya, nadatnan niya silang nag-aagawan para sa kanyang glizzy at nag-aaway pa nga sa arena para dito. Sinampal niya sila at nadiskwalipika ang lahat. Sa halip na direktang magharap, nagpasya silang magpaligsahan kung sino ang higit na makakapagpasaya kay Blade, tinulungan siyang maligo at pinanood pa siyang matulog. Ang kanilang tunggalian ang nagbukas ng pinto sa pagkakaibigan dahil lagi silang nag-iisa. Dahil kay Blade, sa wakas ay nahawakan na nila ang damo at nakipag-ugnayan sa iba. Ang bagong pakiramdam na ito ang nagpalapit sa kanila kaysa noong mga nakaraang araw. Kinabukasan, sabay-sabay silang kumain, ngunit nang tila normal na ang lahat, nakaramdam si Blade ng hindi magandang pakiramdam. Tiningnan niya ang counter at nakitang tumutunog pa rin ito. Sinuri ito ni Elisa at natuklasang 20 oras na lang ang natitira kay Iona. Tinanong nila kung paano niya gustong gugulin ang kanyang mga huling sandali. Sabi niya gusto niyang makasama ang lahat at sumabog ng malayo para walang masaktan. Mabilis silang nag-organisa ng isang send-off party, at napaisip si Iona kung ayos lang ba talaga sa kanya na manatili sa kanila. Sinabihan siya ni Sophie na ay enjoy ang kaunting oras na natitira sa kanya. Nang gabing iyon, hinanap ni Ernest si Blade ngunit hindi niya ito makita. Isang minuto na lang ang natitira, lumikha si Iona ng harang na naghihiwalay sa kanya mula sa iba. Nagpasalamat siya kay Sophie, at sinabing dahil sa kanya siya naging tao. Kaya't lahat ay umiyak habang nagpapalm si Iona. Nang umabot sa isang digit ang counter, inamin niyang natatakot siya at ayaw niyang mamatay. Nang tumama ito sa 0, lahat ay naghanda para sa isang pagsabog, ngunit nakatayo pa rin si Iona. Pagkatapos ay sumabog si Blade mula sa lupa, at sinunggaban siya ni Ernest, at tinatanong kung nasaan siya. Inamin niyang pinilit niya ang mother computer na iligtas si Iona. Sinuri niya ang kanyang koneksyon at nakitang ganap na itong naibalik, kaya habang nagdiriwang ang iba, sinabihan ni Sophie si Iona na gawin ang anumang gusto niya. Habang umiiyak, tumalon si Iona kay Blade at niyakap ito, ibinaon ang mukha nito sa mga milkshake nito. Gaya ng dati, nagngingit-ngit si Ernest, sumisigaw na nangangahulugan lamang ito ng mas maraming kompetisyon para sa sausage ni Blade. Pagkalipas ng ilang araw, sa Battle Royale ng Academy, nagsimula ang isang pagsusulit na nilayon upang masukat ang paglaki ng bawat estudyante, ngunit hindi ito natuloy ayon sa plano dahil inapakan ni Blade ang iba na parang mga ipis. Si Leonard, ang huling taong natitira, ay tiniyak ang tagumpay sa iba habang pinapalakas ang kanyang kakayahan sa harap ng relax na bayani. Sinubukan ng mga natatalong hikayatin si Leonard na manalo at hikayatin din si Blade na makonsensya na matalo sa tunggalian. Ngunit gusto lang ni Blade na maglaro pagkatapos ng laban. Sumumpa si Leonard na magdadala ng tagumpay sa pangalan ni Ernest, ngunit nagulat siya na hindi pa ito na-knockout at sinira nito ang natitira niyang tiwala sa sarili. Ilang segundo ang lumipas, sumugod si Leonard kay Blade, ngunit ang pilak na sipa mula kay Timo ay walang kahirap-hirap na nakaiwas sa kanyang kakayahan, na nag-iwan kay Leonard na kumain ng kanyang alikabok. Pagbalik sa dormitoryo ng Academy, sandaling narinig ni Maria ang boses ni Mao sa shower na nagsasabing medyo nagulat siya. Samantala, sa kwarto ni Leonard, iniisip niya ang lakas ni Blade hanggang sa bumalik ang kanyang kumpiyansa at magdesisyong kumpunihin ang kanyang sandata. Kinabukasan, nakilala ni Maria si Leonard sa looban at tinanong kung ayos lang ba sa kanya na ngumiti matapos matalo kay Blade na talagang gusto niyang talunin. Nag-usap sila tungkol sa kanilang mga mithiin at kung paano nila gustong kunin si Blade. Masayang hinihikayat ni Maria si Leonard, sinasabing sinusuportahan niya ito. Ngunit ng sandaling iyon, pinutol ni Elisa ang kanilang pag-uusap, tinawag silang Idelestico, at tinanong kung paano nila balak talunin ang isang superorganismo. Iminungkahi ng nerd na gamitin nila ang kanyang gray matter, ngunit ng mga sandaling iyon ay lumipat si Dimao kay Maria at nagtaka kung sino ba talaga si Elisa. Kalaunan, tinipon ni Leonard ang Superorganism Suppression Committee para sa unang sesyon at tinanggap sila. Doon, inamin ni Ernest na gusto niyang talunin si Blade. Ipinagpatuloy ni Leonard ang kanyang talumpati laban sa superorganism, ngunit napagtanto niyang may ilang miyembro na hindi siya magkasundo. Pagkatapos ay humingi siya ng mga ideya kung paano talunin si Blade, kaya iminungkahi ni na Jessica at Claire na atakihin siya habang natutulog o lasunin. Agad na tinanggihan ni Ernest ang kanilang mga ideya, tinawag silang duwag, ngunit sinalungat ni Elisa ang kanyang mga pahayag, na sinasabing ang pagiging isang superorganismo ay dapat ituring na duwag at natural lamang para sa kanila na gumamit ng anumang iba pang paraan na magagamit upang makuha siya. Bumagsak, sumang-ayon ang iba sa kanya, at naramdaman ang tensyon, hiniling ni Leonard sa kanila na harapin si Blade sa anumang pagsisikap na sa tingin nila ay angkop. Dahil doon, ipinahayag nila ang kanilang mga pangakong talunin si Blade, at sabay-sabay silang naghiyawan.
Ilang sandali pa, hinarap ni Ernest si Blade gamit ang sibat ni Leonard, ngunit madali niyang nasangga si Blade na parang ginagampanan niya si Sekiro. Kasabay nito, ang sandata ni Leonard ang tinamaan ng husto. Nang magdamag, pumasok siya sa kwarto ni Blade, ngunit naluto siya ng malutong dahil sa automatikong paggana ni Iona. Sa ikatlong sesyon, tinanong ni Jessica si Iona kung bakit siya nito inatake gayong magkampi sila, ngunit sinisisi ni Iona ang paggana, at idineklara ni Leonard na siya ang susunod na aatake. Kasabay nito, naghahalikan ng lahat ng miyembro kay Blade, ngunit palagi niya silang inaatake. Nagdaos sila ng ilang pagpupulong, at umabot sa puntong tinanong sila ni Leonard kung natatandaan pa ba nila ang kanilang orihinal na layunin, habang ang iba ay nahihirapang maalala kung ano ito. Ipinaalala sa kanila ni Ernest ang pagnanais ni Leonard na manalo laban kay Blade. Sumang-ayon si Leonard sa kanya, at iniisip kung ang tagumpay ay maaaring dahil sa mga pagkakaibigang nabuo nila sa daan. Medyo sumang-ayon ang iba sa kanya, maliban kay Ernest, na galit at puno ng puot. Nagbigay ng mungkahi si Iona, ngunit walang sino man sa kanila ang tumingin sa kanyang ideya. Sa halip, ginawa nila siyang parang Evangelion sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagpalakpak. Pagkatapos noon, plano nilang gamitin siya bilang bihag. Agad na sumikat ang idealismo ni Leonard, at nalungkot siya dahil hindi niya kayang harapin ng patas si Blade. Sa kasamaang palad, sinira ni Ernest ang kanyang mga mithiin bilang kabalyero gamit ang walang pigil na pagnanasa nito, na nagsabing iinom siya ng tubig sa latian kung kinakailangan para mapabagsak si Blade. Ang kanyang pagkahilig ay pumukol sa damdamin ng iba, at siya ang pumalit bilang pinuno ng pulong. Kinabukasan, habang ang doktor ay nagel eleksyon sa mga estudyante tungkol sa mahika ng pagpapagaling, napansin ni Blade na may ilang estudyanteng nawawala. Maya-maya pa, tatlong musketeer ang pumasok sa silid-aralan, at inaangkin ni Ernest na sila ay mga terorista. Sa kasamaang palad para sa kanila, walang ideya si Blade kung ano ang ibig sabihin ng termino at hindi niya maintindihan ang paliwanag ni Sophie. Dinukot ng mga terorista ang doktor at inutusan ang mga walang pakialam na estudyante na umalis sa silid-aralan. Noong una ay nagtaka ang doktor kung ano ang nangyayari, ngunit matapos siyang bigyan ng babala ng mga bumihag sa kanya at hilingin sa kanya na sumama sa kanilang mga pokona, para siyang isang dalagang nasa kagipitan, at nasabi na ng mga batang babae na gustong makipagpalit ng lugar sa kanya upang mailigtas sila ni Blade. Labis na nalito si Blade, kaya isiniwalat niya ang pagkakakilanlan ng mga terorista, nagtataka kung ano at bakit sila nakasuot ng maskara. Tinanong nila siya kung kilala niya sila, at sinabi niyang simula pa lang, alam na niya ang paraan ng kanilang paglalakad at pagsasalita. Nabigo sina Leonard at ang dalawa pa, ngunit napansin ni Kasem na maaari niyang ituloy ang plano, kaya kinuha niya ang mga katok ng ilang bihag, ngunit galit na pinagtabuyan siya ng mga babae. Ayon kay Leonard, mahina si Blade sa mga bihag gamit ang senaryo ni Iona at inutusan itong aminin ang pagkatalo, na siyang dahilan din ng pagkatalo ng iba. Agad na nagpakawala si Blade ng isang atake ng hangin na naghubad sa kanilang mga kasuotan. Para bang hindi pa sapat iyon, tinuruan niya sila ng prinsipyo sa likod ng teknik ng hangin. Nawala ng kontrol si Ernest sa puntong iyon, kaya inutusan niya ang lahat na atakihin siya ng sabay-sabay, ngunit madali silang tiniklap ni Blade na parang labahin. Napagpasyahan niya na ang pagiging bihag ay isang laro ng pagkukunwari, ngunit ito ay nakadismaya sa iba, na sa wakas ay nawala ng gana na talunin siya. Pagkalipas ng ilang araw, habang kumakain sina Blade at Ernest sa cafeteria, napansin ni Blade ang ilang estudyante na nagdiriwang ng kaarawan ng kanilang kaibigan. Ang bugoy, na hindi alam kung ano ang kaarawan, ay humingi kay Ernest ng mga payo. Sinabi niya rito kung ano iyon, ngunit napagtanto niyang wala itong alam tungkol sa pagdiriwang o sa araw ng kanyang kapanganakan. Ilang sandali pa, nagkaroon ng tea party ang mga batang babae sa labas, at ipinaalam ni Ernest sa kanila ang tungkol sa kanyang natuklasan. Inamin ni Dion na hindi rin niya alam ang eksaktong edad ni Blade dahil kayanan nitong tumayo at maglakad ng matagpuan ito. Sinubukan nilang lahat na malaman kung kailan ito ipinanganak, ngunit pawang hula lamang ang lahat. Ayon sa mga chismis, binigyan siya ng pangalang Blade dahil natagpuan siyang may hawak na espada. Nang matapos iyon, nag-isip sila kung ano ang ireregalo sa kanya. Kaya iminungkahi ni Ernest na ialok nila sa kanya ang paborito niyang ulam. Mula sa kung saan, dumating si Hill at sinuportahan ang ideya ng pagkain, ngunit ayaw ibigay ng mga babae kay Blade ang isang bagay na makukuha na niya sa cafeteria. Pagkatapos ay ipinaalam ni Hill sa kanila na maaari nilang gawing espesyal ang pagkain sa pamamagitan ng paghahanda nito gamit ang mga espesyal na sangkap. Dahil dito, dinala niya ang mga estudyante sa Royal Pantry na mukhang ibang dimensyon, ibang-iba sa kanilang bansa. Doon, inatasan silang kumain ng masasarap na pagkain habang nagsasagawa ng hands-on training.
Tinanong ni Blade at ng iba pa ang posibleng lokasyon kung saan patungo ang bukas na mundong dinadala ng mga pinto. Ipinahayag ng hari na hindi sila maaaring umalis hanggat hindi nila natutugunan ang ilang mga kondisyon, at binasa ni Siren ang kakatwang kondisyon, at inutusan sila ng hari na bawasan ang mga ligaw na halaman at hayop. Napansin ni Blade na ito ay isang trabaho para sa isang grupo ng mga mandirigmang nasa antas ng bayani at sinubukan niyang makuha ang suporta ni Ernest, ngunit inudyukan niya ang iba na agad na sinimulan ang misyon ng may apoy sa kanilang mga mata. Mabilis na umangkop ang mga estudyante sa pamumuhay sa gubat at lumikha ng isang sinaunang pamayanan doon. Umikot si Jessica na parang si Tarzan at inakay ang isang mabangis na hayop patungo sa isang bitag, ngunit iniwan siya nito at hinabol si Claire. Sinubukan ni Leonard na iligtas siya, ngunit pinatay siya ng halimaw. Nagbagong anyo si Maria bilang si Mau, at agad na pinuri ang halimaw matapos mapansin ang pagdating ni Blade. Nang araw na iyon, ibinalik nila ang laro sa pamayanan, at pagkaraan ng ilang sandali, napansin ni Blade na lahat ay nagkakasiyahan sa paggawa ng sama-sama sa sinaunang lugar. Ngumisi siya matapos makita si Ernest na nag-uutos sa iba pang mga nasa dahon na ipagpatuloy ang kanyang balak gawin. Sa gabi, naligo si Blade sa kagubatan at nagtaka kung ito ba ang unang magandang desisyon ni Hill. Di nagtagal, sumama si Ernest sa kanya at hiniling na huwag siyang tumitig at sinunod niya ang sinabi, nang mapansin niya ang mga peklat sa kanyang dibdib at tinanong siya kung ano ang pakiramdam ng paglaki. Kaya isinalaysay ni Blade kung paano siya lumaban bawat oras ng araw para sa kanyang buhay at napagtanto niya kung gaano kahirap ang kanyang pinagdaanan. Hinawakan niya ang mga peklat at lumapit sa kanya. Naging maayos ang pakiramdam, ngunit sumugod si Claire upang pigilan si Ernest sa pagtanda. Pagkalipas ng ilang araw, nakapagtayo na ng mga pamayanan ang mga estudyante at ganap ng nasanay sa mga hayop. Tinanong ni Leonard kung ilang kalorya na ang kanilang nakonsumo, at agad na binigyan sila ni Iona ng detalyadong impormasyon kung gaano nakalayo ang kanilang naubos at hinuha ang petsa ng kanilang pagkumpleto gamit ang kanyang computerized memory. Kalaunan, nakaharap ng mga estudyante ang isang halimaw na may repolyo sa isang kuweba, at nahuli nito si Ernest gamit ang mga galami nito, ngunit madali niya itong nalagpasan. Napansin ni Maria na sumailalim ito sa adaptive evolution. Madaling naharang ang mga opensibong atake ng halimaw, at sinubukan ni Ernest na sunugin ito hanggang maging baga, ngunit pinigilan siya ni Sophie dahil kailangan nila ito ng hilaw. Pagkatapos ay tinipon ni Ernest ang kanyang koponan at sinugod ang halimaw, ngunit natamba ni Leonard si Blade palabas ng kanyang landas na parang kumpe ng kanyan. Natalo nila ang Emperor Cabbage, at nagtaka si Blade kung bakit sila ganoon kasigla. Ipinagpatuloy ng mga estudyante ang kanilang paghahanap at natuklasan ng boxing corn, at sinubukan ni Blade na harapin ito gamit ang isang espada, ngunit pinigilan siya ni Sophie na nagbigay sa kanya ng boxing gloves na gagamitin. Binasa ni Maria ang mga kinakailangan upang makuha ito, at sinubukan ni Blade na mapalitan, ngunit nabigo ang halimaw, at nagsimula ang laban sa boxing. Di nagtagal, natalo ang halimaw. Habang nagpapatuloy sila, nakatagpo sila ng ibang mga halimaw at nakarating sa lugar kung saan sila pumutol ng ilang halimaw na may sili na may matapang na pampalasa na lumilipad palabas sa hangin. Sa kabilang banda, dinala ni Kusina Maria at Elisa sa kanilang susunod na target at agad na binasa ni Elisa ang impormasyon tungkol sa mga halimaw. Nagbagong anyo si Maria bilang si Mau at sumugod sa mga halimaw habang hinihikayat sila ni Elisa. Samantala, nakatuklas si Blade at ang iba pa ng ilang malalaking carrot, at sinubukan niyang bunutin ang isa, ngunit isang malakas na tili ang pinakawalan nito. Pinigilan siya ni Ernest at binasa ang ilang mahahalagang impormasyon tungkol dito, ngunit hinayla siya palabas ni Iona dahil hindi siya maaaring maapektuhan ng mga sumpa. Tumili ang mga carrot, at nalalanta ang mga ibon at puno sa kanilang paligid. Nang araw na iyon, ibinalik nila ang carrot sa base, at napagtanto ni Ernest na ayaw ni Blade ng carrot. Sa gabi, nagdaos sila ng isang piging kung saan kinilala ni Hill ang mga pagsisikap ng mga estudyante sa Royal Pantry at idineklara na haharapin nila ang huling sangkap sa susunod na araw. Nakarating sila sa paanan ng isang napakalaking puno at napansin ni Iona na ito ang lugar na may pinakamayamang sustansya. Di nagtagal, dumating ang hari ng mga hayop at binasa ni Selfie ang malabong impormasyon tungkol dito. Nanood si Hill ng may pananibik at nag-cheer sila para kay Blade. Laking gulat nila na parang maruming insekto ang hari ng mga hayop dahil sa mas malaking banta, ang behemoth. Kahit na mukhang isang sakuna ito mula sa Jurassic Park, inutusan sila ni Hill na talunin ito, sinasabing mas masarap ang karne nito, na parang sinapian. Nagalit ang mga estudyante sa mga paratang na ito at sinimulan ang kanilang mga pag-atake, ngunit wala itong epekto. Madali silang natalo ng behemoth, ngunit patuloy pa rin silang sumubok.
Naghanda ito ng isang breath attack at hinarang ito ni Leonard gamit ang kanyang defensive spell. Iniwan ni Ernest ang natitira kay Blade at humingi siya ng tulong kay Demao dahil hindi niya ito matatalo sa dami ng kapangyarihang na-unlock niya. Ibinigay niya sa kanya ang kanyang spiritual energy, ngunit hinalikan siya nito upang mas mabilis itong makuha. Pagkatapos, binili sila ng iba sa loob ng ilang segundo, at hiniwa ng Dulce Behemoth na parang mainit na kutsilyo sa mantikilya gamit ang teknik na Demon Blade. Humiga si Blade sa lupa, pagod, at sinabing siya ay nagugutom habang ipinagdiriwang ng ibang mga estudyante ang kanilang tagumpay. Nang araw na iyon, sinabi ng doktor kay Blade na ang kanyang lakas ay tumaas sa 18% at inilista niya ang mga posibleng dahilan kung bakit ito nangyari. Pagkatapos ay umalis siya upang bumili ng pagkain, ngunit padabog na pumasok sa kanyang pagdiriwang ng kaarawan. Ipinaliwanag ni Ernest at ng iba pa niyang mga kaibigan kung ano ang pagdiriwang, at inalok siya ng tonkatsu curry na gawa sa mga sangkap sa Royal Pantry. Dumating si Hill at tinanong kung natutuwa ba siya, ngunit lumiwanag ang mga mata ni Blade dahil hindi pa niya naranasan ang ganitong pakiramdam. Di nagtagal, nilaybot ni Blade ang kanyang mga mata habang kinakain ang kanyang masarap na pagkain. Sa isang malagim na araw, pinag-aralan ni Clay ang kasanayang Dragon Slash, at pinuri siya ni Kasem, ngunit dumating si Sophie at muling ginaya ang kasanayan sa isang panibagong antas. Kinilala ni Blade na dapat ay ganito ang perpektong kasanayan, at pinuri siya ng dalawa pa, ngunit nakakagulat, lumitaw ang isa pang Sophie at hinarap si Oni na impostor. Matapos makakuha ng atensyon, nakatakas si Oni at iniwan ang lahat na gulat na gulat. Nang araw na iyon, tumalon si Oni sa mga bubong na parang isang ninja mula sa Naruto, at nakarating sa isang lihim na bodega kung saan naroon ang iba pang mga doppelganger ni Sophie. Tinanong siya ng iba pang mga clone tungkol sa kanyang misyon, ngunit nagbigay siya ng ilang makatuwirang dahilan. Mapagmataas na tiningnan ni Troy si Oni at sinabing nabigo siya. Dahil dito, inutusan ni Oni si Sink, isang battle freak, na saktan ang nakakainis na peste na parang naglalaro ng whack-a-mole. Matapos mabigang magpaliwanag, hinalikan ni Du si Oni upang mangalap ng empirical data, at ang mga halik ay nagtuloy-tuloy na parang nasa matamis na tahanan sa Alabama. Nakita nila ang nangyari sa arena at agad na niluto si Oni dahil ayaw nilang magturo ng Dragon Smash sa iba. Kinabukasan, ipinakita ni Jessica ang isang bagong kasanayan sa armas at pinuri ang prototype na imbensyon ni Elisa matapos i-roast ang training dummy. Sinubukan ni Blade na maliitin ang kakayahan, ngunit nagalit sa kanya si Elisa dahil malayo siya sa normal. Biglang dumating si Du sa arena at nagbigay ng ilang kakatwang kahilingan bago hinamon si Blade ng isang laban. Lumikha ng matinding kaguluhan ang sagupaan, at umatras si Du nang dumating si Sophie. Sa tanghalian, pinag-usapan ng mga estudyante ang kamakailang isyu ng doppelganger, at napaisip si Ernest kung sila ba ang mga kapatid ni Sophie. Napansin ng iba na natuto na si Ernest ng pagiging matamlay ni Blade, kaya agad na lumipat si Ernest sa Empress mode sa isang kisap mata. Nang sandaling iyon, iminungkahi ni Althea na gusto talagang patayin ng mga doppelganger si Blade, ngunit ginawa ito ng ibang mga estudyante ng normal dahil pareho lang ang iniisip nila. Di nagtagal, napagpasyahan ni Ernest na sila ay mga assassin, at idineklara ni Sophie na poprotektahan niya si Blade. Pagbalik sa base ng magkapareha, pinagtawanan ni Sink ang iba dahil hindi nila napatay si Blade, ngunit gumawa sila ng mga dahilan para gumaan ang kanilang pakiramdam. Ipinatawag sila ng isang lalaking may masamang kutob at hinimok silang patunayan ang bisa ng kanyang pananaliksik sa pamamagitan ng pagpatay sa dakilang bayani. Natanggap ni Naomi at ng iba pang mga babae ang utos at agad na umalis upang lipulin si Blade. Nang gabing iyon, pumasok si Sophie sa kwarto ni Blade, at napukaw nito ang depensa ni Iona, ngunit huminto ang bot matapos kumpirmahin ang pagkakakilanlan ni Sophie. Tiniyak ni Iona sa kanya ang kaligtasan ni Blade, ngunit iminungkahi na matulog siya sa kwarto upang mapataas ang antas ng seguridad. Laking gulat niya, tinanggihan ni Sophie ang alok at ipinahayag ang kanyang intensyon na protektahan si Blade sa kanyang sariling paraan. Lumabas siya ng silid at nakasalubong si Ona, na sinubukan niyang kausapin, ngunit inuna ni Oni ang misyon at inatake siya. Hinarang ni Sophie ang kanyang atake, pinatumba siya, at sinakihan siya na parang si Ronda Rousey, ngunit huminto bago siya umatake. Binitawan niya si Ona, at bago isinagawa ni Oni ang maalamat na pag-atres ng kontrabida, sinabi niya kay Sophie na maghihintay sila sa dilim. Kinabukasan, dinala ng mga estudyante si Sink sa isang virtual reality world at nakatanggap ng ilang mahahalagang impormasyon mula sa kanya dahil sa kanyang mababang katalinuhan. Habang hinahabol sila ng baliw, hinimok ni Ernest si Blade na sundin ang plano, ngunit isang bato ang tumama sa kanyang ulo. Natisod siya, at sinuntok ni Sink ang kanyang katawan habang pinapanood ng kanyang mga kaibigan. Pagkatapos lumabas sa mundo ng VRR,
Ginising ng iba si Blade, at ipinaliwanag ni Elisa na nagtagumpay ang kanilang plano dahil umalis si Sync na inaakalang totoo ang lahat. Nang araw na iyon, nilusot ni Sync ang mga pader tulad ni Hulk mula sa eBay at hinabol si Blade matapos mapagtanto na niloko siya. Tumakbo si Blade sa koridor, at binigyan siya ni Iona ng detalyadong impormasyon tungkol sa pinsala ng gusali, ngunit naharang sila ng isa pang doppelganger. Iniwasan nila siya, at ang galit ni Iona ay naakit sila, kaya ipinagpatuloy nila ang paghabol. Samantala, inihanda ni Ernest ang mga salamangkero na tila walang tiwala sa kanilang mga kakayahan, at pinangunahan ni Blade ang mga doppelganger sa kanilang landas. Ginamit ng mga salamangkero ang kanilang mga orasayon, ngunit hindi sila nito napigilan, at sinubukan ni Ernest ang kanyang orasayon na nagpahinto kay Deluxe. Sa kabilang banda, sa kabutihang palad, napigilan ni Blade si Sync sa pagtama kay Ernest, at napansin niya na kaya rin itong gumamit ng mahika. Gayunpaman, naghawak kamay ang dalawa upang lumikha ng isang napakalaking black hole na sumisipsip sa lahat ng bagay na malapit dito gamit ang kanilang artificial na Great Hero skill. Sinubukan ng mga estudyante na pigilan ang sarili ngunit napagtanto nilang wala itong limitasyon sa oras. Muntik nang masira ng skill ang ilang mage, pero nailigtas sila ni Blade. Dumating si Sophie sa tamang oras at lumikha ng isang maliit na black hole, na sumisipsip naman ng isang mas malaki, at itinago niya ito sa kanyang mga palad ngunit nawala ng malay dahil sa epekto. Tulad ng isang lalaking may estilo, naunahan ni Blade si Spider-Man sa pamamagitan ng matagumpay na paghuli kay Sophie. Sa sandaling iyon, nakita niya ang 5 iba pang magkaparehong tao na nakatitig sa kanya bago umalis kasama ang kanilang mga walang malay na katapat. Nang araw na iyon, nagkamalay si Sophie, at inalok siya ni Blade ng ilang mansanas na hiniwa niya sa paraang gusto niya. Kinain niya ang mga ito at nagtanong tungkol sa mga nasawi, at nalaman niyang walang namatay. Ipinaliwanag niya sa kanya ang lahat at sinabihang huwag mag-alala, ngunit humingi pa rin siya ng paumanhin sa pagdudulot ng gulo. Pagkatapos ay tinanong niya ang tungkol sa mga doppelganger, at ikinwento niya sa kanya kung paano sila nilikha gamit ang parehong teknolohiyang nilikha niya sa pamamagitan ng proyektong artificial na dakilang bayani. Inaangkin ni Sophie na iniligtas siya ng hari at tinawag si Blade na kanyang kaligtasan, ngunit walang sino man ang magliligtas sa kanila ang mga doppelganger. Muling nalungkot si Blade at humingi ng tawad sa pagpaparana sa kanila ng mga kakila-kilabot na bagay tulad ng dakilang bayani at umaasa rin na maging kaibigan ang mga doppelganger, ngunit sinabi niya na hindi ito magiging posible. Ipinaliwanag niya ang mga pagbabagong pinagdaanan ng mga batang babae na kanyang nalampasan, at kung paano sila kinokontrol ng programming upang palaging subukang ipadala ang dakilang bayani sa kailaliman ng Tartarus. Napansin niya na umiiyak ito at binigyan siya ng isang mainit na yakap na lubos niyang kailangan. Nang gabing iyon, natulog si Blade sa tabi ng kanyang kama, ngunit palihim siyang umalis nang walang sinasabi. Pagkalipas ng ilang araw, ipinatawag ni Hill ang mga estudyante sa kanyang opisina at sinabi sa kanila ang tungkol sa pag-alis ni Sophie sa akademya, at binatikos siya ni Ernest dahil sa pagpapahintulot sa kanya. Pinigilan siya ni Blade at itinuro na hindi rin natutuwa si Hill tungkol dito. Nangako si Ernest na ibabalik nila si Sophie, ngunit tinanong ni Hill kung alam nila kung saan siya pupunta. Nahulaan ni Blade na hahanapin niya ang kanyang mga kapatid na babae, at kumuha si Jessica ng isang sulat na naglalaman ng ilang mahahalagang impormasyon. Nagpasya silang simulan ang kanilang paghahanap, ngunit pinigilan sila ni Hill at tinanong kung alam nila ang kanyang tunay na intensyon. Ipinaliwanag niya kung paano ayaw silang isali ng babae dahil ang tanging paraan para mapigilan ang mga doppelganger ay ang tapusin sila. Bago umalis, hiniling niya sa mga estudyante na pag-isipan itong muli. Kinabukasan, sumama sina Q at Iona kay Blade sa paghahanap kay Sophie, at kalaunan ay sumama rin si Dimao. Nagtakda silang umalis ng madaling araw, ngunit nakasalubong nila ang ibang mga estudyanteng naghihintay sa kanila sa gate. Humingi ng paumanhin si Blade sa pagiging huli, at sinimulan nila ang kanilang operasyon. Nakarating si Sophie sa base ng doppelganger at pumasok sa kaawa-awang bodega, ngunit wala ng tao. Umalis siya at napansin si Ernest na papalapit sa lugar sakay ng isang lumilipad na halimaw, ngunit hindi niya ito pinansin at sinubukang umalis. Ipinaalam ni Ernest kay Elisa at sinubukang makipag-usap kay Sophie. Gayunpaman, ang kontrabida na hindi lumapit para sa isang sermon ay hiniling kay Ernest na hayaan na lang siya. Nang mapagtanto kung gaano katigas ang loob ni Ernest, isiniwalat ni Sophie ang katotohanan tungkol sa kanyang pagiging ika-12 test subject ng Artificial Hero Project at kung paano, sa kabila ng pag-aresto sa mga taong sangkot sa proyekto, ang paglitaw ng mga doppelganger ay nagpapakita na may nagpatuloy sa pananaliksik. Tinanong ni Ernest kung bakit hinahabol ng mga tao ang buhay ni Blade, ngunit bigla siyang gumawa ng conclusion na siyang ikinaugnay naman ng iba.
Humingi ng paumanhin si Sophie sa pagsangkot sa kanila at sinubukang putulin ang kanyang ugnayan sa kanila para protektahan sila kahit nakapalit nito ang sarili niyang buhay. Pero sa halip ay pinagalitan siya ni Ernest. Matapos maibalik sa tamang landas si Sophie, idineklara ni Blade na hindi na nila kailangang patumbahin ang mga doppelganger. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Sophie kung paano gumagana ang kanilang neural programming at binigyang diin na wala ng masyadong oras ang mga doppelganger. Sinabi ni Blade na wala siyang plano ngunit gusto pa rin niya silang iligtas at hiniling niya sa iba na tulungan siya. Sumang-ayon sila at iniwan niya ang pagpaplano kay Elisa na nagsasabing nakagawa na siya ng isa. Kasabay nito, sa bagong base, ginising ni Juan ang walang malay na mga doppelganger na may mga banta at inulit ng kanilang kaina hinalang lumikha ang kanilang layunin. Di nagtagal, pumasok ang dalawa pa sa silid, ipinakita kay Juan ang letre ng hamon na kanilang nakita sa labas, at hinulaan na isa itong patibong, ngunit binasa niya ang nilalaman at nagpasyang tapusin na ang lahat. Gayunpaman, naghintay si Blade sa arena na handang makipaglaban, at ang iba naman ay nanood mula sa mga stand, iniisip kung tutugan ba ang mga doppelganger sa hamon, ngunit pinagtibay ni Sophie na tutugan sila. Pagkalipas ng ilang segundo, naamoy ni Ko ang pandaman ng doppelganger, at kinumpirma ni Myo na ang kanilang pagdating. Malugod silang tinanggap ni Blade at umaasang maging kaibigan sila, ngunit ipinahayag ng mga masungit na bisita ang kanilang intensyon na burahin ang kanyang pag-iral. Nagsimula ang 5v1, at sinabihan ni Elisa si Blade na tiisin ang kanilang mga pag-atake habang sinusubukang ubusin ang kanilang mga enerhiya, ngunit nahihirapan ang umano'y superorganismo na sabayan ang pagsalakay. Samantala, pinag-ugnay ni Dion at Siren ang mga planong ginawa upang mahuli ang mga doppelganger at ang nilalang na nag-uutos sa kanila, ngunit nasiyahan ang walang kwentang hari sa kapanapanabik na ehersisyo. Binigyan ni Elisa si Blade ng kaunting katiyakan, ngunit nawalan siya ng armas dahil sa walang humpay na pag-atake, at nakaramdam si Ernest ng pagnanais na tulungan siya, kaya pinigilan siya ni Sophie. Nagpa siya silang magtiwala sa kanya, at itinaboy niya silang 5 gamit ang isang mahiwagang harang. Ang kanyang kaawa-awang kalagayan ay ikinadismaya ni Ernest. Sa huling sandali, sinimulang gamitin ng mga doppelganger ang kanilang mga espesyal na kapangyarihan upang atakihin si Blade. Nang sandaling iyon, inihagis sa kanya ng kanyang mga kaibigan ang mga kapsula na naglalaman ng kanilang mga ultimate skills, at ipinasok niya ang mga ito sa kanyang espada at sinalungat ang ilan sa mga espesyal na kapangyarihan ng kalaban. Nawasak ang kanyang espada sa ikatlong turno, at naiwan siyang mahina sa mga paparating na atake. Pagkatapos ay hiningi ni Blade ang kapsula ni Ernest, ngunit siya ay ginambala ng psychotic clone na si Sink, na ang tanging iniisip ay ang pagsira ng mga bagay. Agad na sumugod si Sophie upang iligtas siya, nabawi ang kapsula ni Ernest, at inalay ang kanyang buhay dito. Sinalungat niya ang espesyal na kapangyarihan ni Sink gamit ang teknik ni Sophie at kinuha ang kapsula ni Ernest mula rito. Hinarap niya si Juan at hinaranggan ang espesyal na kapangyarihan nito gamit ang spell ni Ernest sa kapsula. Habang sumisikat ang araw, sinabi ni Juan na tapos na ang kanyang oras, at natanggal ang kanyang braso bago siya bumagsak. Nagmadali si Blade sa kanyang tabi, at ipinaalam niya sa kanya na mayroon pa siyang oras hanggang sa paglubog ng araw, na ibinalita naman ni Blade kay Elisa. Sinuri ni Elisa ang mga dokumentong natuklasan niya sa mga ito at hinulaan na ang mga araw ng mga doppelganger ay limitado sa 14. Sinubukan ni Claire na pagalingin si Juan, ngunit hindi ito gumana, at ipinaliwanag ni Elisa kung bakit hindi ito gumana. Sinabi rin niya na natagpuan na nila ang kanilang lumikha, ngunit patay na ito nang ipanganak ang mga batang babae. Dahil sa pagkadismaya, humingi ng tawad si Elisa dahil walang magagawa ang kanyang agham sa limitadong oras na mayroon sila, ngunit hiniling ni Sophie kay Blade na tipunin ang lahat ng kanyang mga kapatid na babae. Ilang sandali pa, hinawakan ni Sophie si Juan at sinabing may paraan para iligtas sila, ngunit ayaw mabuhay ni Juan dahil nabigo siya sa kanyang misyon. Pinaniwala sila ni Blade na malalampasan nila siya, at nagpa siya ang pagod na magkapatid na manatiling motibado. Ginamit ni Juan ang kanyang espesyal na kapangyarihan, at hiniling ni Sophie kay Blade na kontrolin ito, at inilipat niya ang kanilang kamalayan kay Sophie. Kinabukasan, nagising si Blade sa ospital, at binisita siya ni Juan sa pamamagitan ni Sophie. Umasa siyang gagaling ito at nanumpa na tatapusin siya, ngunit sa halip ay nagtanong ito tungkol sa iba. Sumagot ang isa na gusto nila siyang makausap at agad na nawala ng malay si Sophie. Tinanong niya kung ayos lang ba siya, at sumang-ayon naman ang babae, inihambing ang sitwasyon niya sa pagkakaroon ng 6 na supling, ngunit nagtataka siya kung bakit 6 at hindi 5. Sa arena, nakalaban ng mga estudyante ang isang dragon, ngunit madali silang naitaboy nito. Nagbagong anyo si Ku sa kanyang anyong dragon at sinubukang lumaban, ngunit natalo siya sa paligsahan ng lakas.
Gaya ng dati, ang tanawin ay nagpapanatili sa hari na nakaupo sa kanyang upuan habang tinatanong ng doktor ang kanyang mga kasama tungkol sa kalagayan ng halimaw. Pagkatapos ng briefing, napagpasyahan niya magiging abala siya pagkatapos ng ehersisyo dahil may hilig ang hari na panoorin ang kanyang mga estudyante na binubugbog ng mga halimaw. Pinatay ng dragon si Ko, at binomba ito ni Ernest gamit ang mga teknik nito, ngunit hindi nakatiis si Asmodeus pagkaraan ng ilang sandali. Sinubukan ng hamak na si Leonard ang kanyang makakaya, ngunit natalo siya ng dragon. Nasalo ni Sophie ang kanyang sandata at ginamit ang kapangyarihan ng lahat ng personalidad sa loob niya, ngunit walang epekto. Sinubukan ng ibang mga estudyante ang kanilang swerte, ngunit lahat sila ay nabigo, at nagtaka si Siren kung masamang ideya ba iyon. Sinabihan sila ng hari na huwag mag-alala, gaya ng inaasahan ni Hill. Sumugod si Blade at tinalo ito sa isang suntok, at nagalit sa kanya ang kanyang mga kaibigan dahil tinawag nila siyang superorganism dahil isa siyang naglalakad na nook. Iyan ang katapusan ng video ngayon. Kung nanatili ka hanggang ngayon, mag-comment sa ibaba para sa pink plots. Mag-iwan ng like at subscribe sa channel kung gusto mong mapanood ang part 2 ng recap na ito.